Boss, pabilhan mo ako ng bulaklak. 9 pirasong rosas. $199. Magbayad ka na. Ah. Ano po? Pwede bang babaan pa ang presyo? $100 lang ang laman ng bulsa ko. Hindi. Ano namang bibilhin mo sa shop na ito? Kung $100 lang ang pera mo, pumulot ka na lang sa kalsada. Layas. Alis na. Huy, kung ayaw mong magbenta, edi huwag. Pero bakit mo ako sinisigawan? Magkano itong flower shop mo? Bibilhin ko? Sino ka ba? At gusto mo pang bilhin ang shop ko? Ang mga sinasabi ni Yerexin ay hinding-hindi ko pinagsisisihan. Eto, gamitin mo ang card na ito. Kayo po pala ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, na si Boss Yerexin, isang malaking karangalan. Pero bakit nyo naman nagustuhang bilhin ang maliit kong flower shop? Ang anak ko ay gustong bumili ng bulaklak mo. At ako naman, bibilhin ko itong buong shop mo para ibigay sa kanya. May problema ba roon? Kayo po pala si Young Master Ye. Masyado po akong naging mapagmataas at hindi ko kayo nakilala. Pasensya na po, pasensya na talaga. Huwag ka ng maraming satsat, kunin mo ang pera, at umalis ka na. Sige po, aalis na ako ngayon din. Anong ginagawa mo rito? Kahit ano pang mangyari sa akin, wala ka nang pakialam doon. Ano man ang mangyari sa akin, wala ka nang pakialam doon, di ba? Bakit ganyan ka magsalita sa akin? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang tatay mo. Simula noong dahil sa iyo ay nawala ang aking ina, ay hindi na kita itinuring na ama. Anong nangyari? Pati ba ang lola mo ay hindi mo nakikilalanin? Lola, bakit po kayo nandito? Hay, napakalagal na panahon na simula noong huli kitang makita. Miss na miss ka na ng lola. Ikaw ang tagapagmana ng Ye Group. Pero bakit nagtatrabaho ka lang sa kung saan-saan? Sumama ka na sa lola pa uwi. Sige na? Lola? Sinabi ko na po ito dati, hindi ko siya kayang kasama sa iisang bahay. Lola, darating po si Lulu ngayong araw mula sa abroad, kaya kailangan ko siyang sunduin. Bibisitahin ko na lang po kayo sa ibang araw. Mauuna na po ako? Lola, aalis na po ako? Yifan. Anong klaseng bata ba itong si Lulu? Nagawa mo na ba siyang paimbestigahan? Opo, chinek ko na po. Girlfriend niya iyon noong nag-aaral pa siya. Mayaman sila ng kaunti, pero napakamapang mata nila. Minaliit nila si Ye Yifan dahil akala nila ay mahirap lang siya, kaya pinadala agad nila sa ibang bansa ang anak nila. Pero itong si Yifan, nakikipag-ugnayan pa rin pala sa kaniya. Anong mahirap? Pinakamayaman si Yifan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Ye Group. Kung hindi dahil sa iyo, at sa mga kalokohan at bisyo mo, kailangan ba ni Yifan na magtrabaho ng ganyan? Ha? Dapat ba siyang naghihirap sa labas? O magpatapak na lang sa ibang tao? Ano? Nay, pasensya na po, kasalanan ko. May silbi ba ang paghingi mo sa akin ng tawad? Alamin mo ang address ng babaeng iyan. Pupunta tayong dalawa doon. Lakas ng loob nilang mahiya sa apo ko. Opo, sige po, lalakad na tayo. Lulu, 2 taon din ang nakalipas. Sa wakas, naitabi na kita. Ma, tingnan mo po. Bakit nandito ang hamak na lalaking iyan? Ma, tingnan mo. Bakit nandito ang hamak na lalaking iyan? Ye Yifan, sino ang may sabing pumunta ka rito? Ang tagal na sa ibang bansa ng aming si Lulu. Bakit hindi ka pa rin sumusuko? Tita, may pangako kami ni Lulu sa isa't isa. Pagbalik niya ay Ay, nandito na ang ate ko. Mahal ko, hindi ako makapaniwala na pumunta talaga siya rito. Lulu? Wang Bin? Sa wakas ay nandito na kayo. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, hindi pa nagtatagal si ate sa ibang bansa ay naging sila na ni Batang Master Wang, isa ka lang namang reserba. Hindi ka nga pwedeng maging reserba. Hamak na jack ka lang na ginagamit sa pagpapalit ng gulong. imposible iyan. Ha ha ha? Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung si Lulu mismo ang magsasabi sa akin. Lulu? Sino ba siya? Magpapakilala lang ako. Ako si Wang Bin. Ako ang boyfriend ni Lulu. Siya ba talaga ang boyfriend mo? Tama iyon. Hindi ba nagkasundo na tayo? Na pagbalik mo, ay magpapakasal ka sa akin? Kasal? Sa hirap mong iyan, anong karapatan mong magpakasal sa aming si Lulu? Anong karapatan mong mapangasawa ang Lulu namin? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay taga Jiangcheng, anak ng haring negosyante ng mga kainan na si Wang Ming. Paano ka maikukumpara sa kanya? Dahil ba mayaman siya? Kaya mo ako iniwan at pinili mo siyang makasama? Maging makatotohanan ka na, Ye Yifan. Kapag walang pera, baliwala ang pag-ibig. Pinapunta kita rito ngayon para magkaliwanagan tayo. Tapos na tayo? Kaya huwag mo na akong gambalain. Nanggagambala? Ang pagmamahal ko sa'yo, isang istorbo lang sa paningin mo. Ganoon ba? Eksakto, hindi pa ako marunong noon. Akala ko sapat na ang pagmamahal para mabuhay. Pero ngayon naintindihan ko na, baliwala ang lahat kung wala kang pera. Ito ang mga rosas na binili mo para sa akin.
palagi na lang 9 na piraso. Tignan mo naman itong sa kanya. 9 na piraso. Kahit bulaklak hindi mo mabili, paano mo ako bibigyan ng kaligayahan? Paano mo ako mabibigyan ng magandang buhay? Para sa iyo pala, ang pera ang nagdadala ng kaligayahan. Hoy. Bata, narinig ko na ang pangalan mo kay Lulu. Noong nagde-date pa kayo, dinidate mo si Lulu sa kantin lang ng school, habang ang pinupuntahan namin ni Lulu ay mga mamahaling restauran na nagkakahalaga ng $3,000 bawat tao. Siguro, hindi ka pa nakatapak sa ganoong lugar kahit minsan, no? Ang isang mahirap na tulad mo, sa halip na maghanap ng trabaho para kumita, puro pag-ibig lang ang nasa isip? Bagay ba? Yan, sa'yo? Ang ibig mo bang sabihin, walang karapatang magmahal ang mga mahihirap? Eksakto. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong mahalin. Pero huwag na huwag mong papangarapin ang anak naming si Lulu. Ang katayuan namin sa buhay ay malayong maabot ng pamilya mo. Matagal ko na itong sinabi sa'yo, pero ayaw mo talagang sumuko. Ngayong araw, binigyan niyo talaga ako ng magandang leksyon. Buti at naintindihan mo rin. Pangarap mo yata ay imposibleng maabot. Manatili ka na lang sa kung nasaan ka. Sinong nagsasabing imposibleng maabot ng apo ko ang mga pangarap niya? Ang Si donya Ye ng family? pinakamayamang pamilya sa Chingcheng. Si Madam ng Chingcheng pinakamayamang si Ye family? Lola, Mahal kong apo, pasensya ka na at pinahirapan ka nila. hindi po. Ayos lang. Ano po ang nangyayari, ma? Paano ko malalaman? Sino rito si Lulu? Lumabas ka para makilala kita. Ganyan lang pala ang hitsura niya. Wala namang class. Ano? Huwag kang padalos-dalos. Ang pinakamayamang Ye family ng Jiangcheng. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Gusto ko lang ipakilala sa inyong lahat. Ito ang aking apo, ang tanging tagapagmana ng aming Ye Group, si Ye Yifan. Paanong nangyari iyon? Hindi ba't isang mahirap lang si Ye Yifan? Paano siyang naging tagapagmana ng Ye Group? Ang ex-boyfriend mong si Ye Yifan ay totoong tao ng pinakamayamang si Ye family? Hindi ko alam. Inakala ko kung anong klaseng pamilya ito para maglakas loob na maliiting kaming mga Ye family. Tingnan niyo ang inyong mga sarili. Masyado na kayong mayayabang at matapobre, hindi ba? Nagmamalaki ang bawat isa sa inyo, ha? Napakarami niyo para pagtulungan ang iisang apo ko. Akala niyo ba wala nang magtatanggol sa amin sa Ye family, ha? Inakala niyo bang wala nang natitira sa mga Ye family? Ano? Tama ba ako? Hindi po. Pagkakamali lang ito. Lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Sa tingin niyo ba ay malabo na ang mga mata ko at hindi ko nakikita ang nangyayari? Lahat kayo ay pinagtutulungan ang apo ko. Kitang-kita ko ang lahat. Kayong mga taong mapanghusga sa kapwa. Magsalita ka naman. Haharap ka na lang ba sa pang-iinsulto? Tao yan ng pinakamayamang si Ye family. Paano ako makakapagsalita? Wala kang silbi. Bakit ba nagkagusto ako sa'yo? Dahil sagahaman ka sa pera ng pamilya ko. Ano ang sinabi mo? Hi. Wala iyon. Lola, Mahal kong apo, sisiguraduhin ko ngayong araw na maipaghihiganti kita para turuan ng leksyon ang mga taong mapang-api sa mahirap. Sino ang sinasabi mong walang modo? Si Ye Yifan ang may problema sa ugali. Ang yaman-yaman na nga. Bakit kailangang magkunwaring mahirap? Tumigil ka na. Huwag ka nang magsalita. Bakit ako matatakot? Dahil lang ba marami siyang pera? Wala akong pakialam kahit mayaman pa siya. Tama ka, dahil nga mayaman kami. Hay, tama ka. Mayroon nga akong kaunting pera. Sino rito ang nang-api sa apo ko kanina, ha? Dahil lang ba kaya ninyong apihin ang apo ko? Ay hindi ko na kayo pwedeng gantihan, ano? Ang tapang ng nanay ko, hindi talaga siya nagbabago simula noon. Siya naman kasi ang pinakapaboritong apo ni Madam. Kaya noong naapi ito, tiyak na hindi ito matatanggap ni Madam. Lola, huminahon na po kayo. Mabait kong apo. Hinayaan mo silang apihin ka ng ganyan. Hindi ito matatanggap ni Lola. Normal lang naman sa dalawang kabataang magmahalan ng tapat. Pero kailangan pa bang makialam ang buong pamilya? Ha? Alam niyo ba ang dinanas ng apo ko nitong mga nakaraang taon? Dahil lang sa iyo, iha, ha? Kung gaano karaming hirap ang dinanas niya sa labas. Ano? Kusa naman niya iyong ginawa. Oo, ginusto nga niya iyon. Pero hindi mo pa rin dapat ginagawa ito. Kung makikipaghiwalay ka, ayusin mo. Tapos, pinapunta mo pa siya rito para lang makita kayong naglalambingan ng bago mong boyfriend. Ano ba namang klaseng asal iyan? Patawad po. May mapapala ba ako sa paghingi mo ng tawad sa akin? Ano? Yifan, patawad. Patawad, nagkamali ako. Simula pa noong una. Kaya lang naman hindi pumayag ang pamilya ko na magsama tayo ay dahil wala kang pera. Iyon ang dahilan. Ngayong mayaman ka na, pwede bang magbalikan na tayo? Liu Lulu, alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Liu Lulu, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko, oo, alam ko. Noong oras na iyon, kung sinabi mo lang sana agad na mayaman ka, hindi na sana ako nag-abroad, at sana ay habang buhay na tayong magkasama. Lulu, anong sinasabi mo? Magpapakasal ka sa akin. Pero paano siya? Hindi ba siya ang boyfriend mo? Hindi ko naman siya minahal.
Pinilit lang ako ng pamilya ko. Kung sinabi mo lang sana sa akin noong oras na iyon na marami kang pera, hindi na sana ako nag-abroad. At sana ay habang buhay na tayong magkasama. Kaya pala ang batayan mo sa pagsasama natin ay kung mayaman ako at hindi ang pagmamahal? Mamahalin mo ba ang kahit sinong mayaman? Ganoon ba? Ano bang problema doon? Gusto ko lang naman ng mas magandang buhay. Ano bang klasing babae ang nahanap nitong si Ye Yifan? Tama na, ayaw ko na itong pakinggan pa. Ang mabait at inosenteng Liu Lulu noon, paanong naging ganyan ka na ngayon? Yifan, Huwag mong tawagin ang pangalan ko. Tapos na tayo ng lubusan. Lola, tara na. Ayaw ko nang makita ang mga pagmumukha nyo. Iyan ang taong mula sa pamilya Ye family ko. Ye Rixin, ikaw na ang bahala rito. Tara na. Huwag mo nang habulin. Akala mo ba ay makakapasok ka pa sa pintuan ng aking pamilya Ye family? Huwag mo na kaming habulin. Akala mo ba ay makakapasok ka pa sa pintuan ng aking Ye family? ako, Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, ang impormasyon tungkol sa inyong dalawang pamilya ay nasa mesa ko lang. Ang nasa isip ko nung una, basta gusto ng anak ko, kahit pa hindi kayo kasing yaman namin, okay lang, pero hinding-hindi ko inakala, nalalaitin niyo pa pala ang anak ko. Sinadya ng anak ko na bilhan ka ng mga bulaklak, pero dahil lang 79 na piraso iyon, itinapon mo lang iyon sa lupa. Parang may isa pa akong bagay na nakalimutang sabihin sa iyo. Para lang pasayahin ang anak ko, kabibili ko lang ng flower shop na iyon sa halagang 10 milyong dolyar. Nay, 10 milyong dolyar para sa isang flower shop? Sobrang yaman naman nila. Tumahimik ka? Dapat sana, sa inyo ang lahat ng ito. Pero ngayon, Sino ang mag-aakalang ang isang hamak ay magiging isang wang? ang dakilang wang ng kainan? Kung ang anak ko ay isang hamak, ano ka pa kaya? Ipaabot ang utos ko, tapusin ang negosyo ng pamilyang Liu at Wang. Dahil sa pang-aapi sa anak ko na si Ye Rixin, dapat ninyo itong pagbayaran. Masusunod po, President Ye. Tayo na. Hay nako, bakit ba naging ganito? Nay, kasalanan niyo ang lahat ng ito. Ma, kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa pangmamaliit mo kay Ye Yifan, magkakaganito ba tayo ngayon? Bakit mo ako sinisisi? Hindi ba ikaw mismo ang naghanap kay Wang Bin? Sabi mo mayaman ang pamilya niya at gagawin kanyang mayamang may bahay. Sino ba ang mag-aakalang isa pala siyang walang silbi, ni hindi man lang siya makaimik sa harap ng mga tao ni Ye family? Lulu, hindi ko naman kasalanan iyon. Mga tao iyon ng pinakamayamang si Ye family. Kapag kinalaban ko siya, mawawasak ang pamilya natin. Akala ko dati isa siyang gwapong prinsipe, pero lumabas na isa lang siyang talunan. Tama na, wala ring silbi ang mga sinasabi niyo. Sino ba ang mag-aakalang ang hampaslupang si Ye Yifan ay ang tagapagmana pala ng Ye Group, aniloko niya tayong lahat, walang hiya siya? Baka naman itong si Ye Yifan ay sadyang nagpanggap na mahirap para subukan tayo, pero hindi tayo nakapasa, kaya hindi na makakasal si ate sa mayamang pamilya. Nagawa mo pang tumawa, hindi ikaw ang nasasaktan, kaya hindi mo ramdam ang sakit, di ba? Wala kang utang na loob. Lulu, alam kong hindi ko mapapantayan ang yaman ni Ye family. Pero tapat ang pagmamahal ko sa iyo at sisiguraduhin kong mararanasan mo ang buhay ng isang mayamang asawa. Itiyak ko sa iyo, gagawin kitang isang mayaman at marangyang asawa. Sa akin, magiging iyo ang lahat. Hemp. Ano po iyon, ma? Makinig ka kay mama, mayaman din ang pamilya ni Wang Bin, wag mo muna siyang tanggihan, hayaang buhayin ka muna niya ngayon. Gaano ba talaga sila kayaman? Ang Ye Yifan ang totoong mayaman. Hindi ka pa naman makakapasok sa Ye family, di ba? Sa ngayon, wala ka pang mahanap na mas okay, kaya pagtiisan mo muna siya habang naghahanap ka ng iba. Kapag nakahanap ka na ng mas mayaman sa kanya, iwanan mo na lang iyang si Wang Bin. May punto ka po. Sige, iyan na lang ang gagawin ko. Iyan ang mabuti kong anak. Dapat alam mo kung paano magplano para sa sarili. Sige po, papayag na po ako sa gusto nyo. Ang saya ko, Lulu. May hinanda akong sorpresa para sa iyo. Punta na tayo roon. Anong sorpresa? Inimbitahan ko ang mga kaklase mo noong college sa bagong bukas na restaurant namin para sa iyong welcome party at gagawin nating magarbo ang lahat. Talaga? Oo naman, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Halika na, tara na tayo. Tara na. Yifan, umuwi na tayo sa bahay kasama si Lola. Ayaw kitang makitang nagdurusa ng mag-isa sa labas. Lola, tungkol po sa pag-uwi, pag-iisipan ko muna po. Hello? Reunion na magkakaklase? Sige po, pupunta ako. Lola, mga kaklase ko po noong college. Nag-organisa sila ng isang reunion. Pinapapunta nila ako doon. Doon lang po sa restaurant sa harap.
Tungkol sa pag-uwi sa bahay, pag-usapan na lang natin mamaya. Maari po ba? Sige. Ito, kunin mo. Dalhin mo itong card na ito. Kapag ang mga taga-Ye family ay lumalabas para kumain, hindi tayo nagpapalibre sa iba. Naintindihan mo? Opo, sige po Lola, naintindihan ko po. Lola, mauna na po ako doon. Ang lipunan talaga ngayon ay ganyan na ang takbo. Kapag wala kang pera o kapangyarihan, mamaliitin ka lang ng mga tao. Ayaw talaga ni Lola na makita kang minamaliit, apo ko. Tinawagan ko na si Ye Yifan. Hanggang ngayon ay mahirap pa rin siya. Mamaya lang, may magandang palabas tayong mapapanood. Xiao Shu, punta ka muna sa pinto para sunduin si Ye Yifan. Baka kasi hindi niya alam ang daan. Walang problema. Hindi ko akalain na ang talunang si Ye Yifan ay talagang maglalakas loob na pumunta. Mga kaklase, 2 taon na ang nakalipas mula nung gumraduate tayo. Alam niyo ba kung anong pinaggagawa ni Ye Yifan ngayon? Ano bang gawa niya? Hindi ba't maganda ang mga grado niya noong nag-aaral pa siya? Anong silbi ng matalino sa pag-aaral? Pagdating sa totoong mundo, abilidad pa rin ang kailangan. Uy, sasabihin ko sa inyo, si Ye Yifan ay wala man lang matinong trabaho ngayon. Kung saan-saan lang siya nagpa-part-time, isang kahig, isang tuka lang siya. Ha? Totoo ba? Ganoon na ba siya kaawa-awa? Bakit? Anong akala nyo? Si Ye Yifan ay walang mayamang pamilya, wala ring makapangyarihang koneksyon, paano siya aasenso? Alam niyo ba kung anong klaseng pagtitipon ito? Hindi ba isa lang itong reunion ng magkakaklase sa kolehiyo? Sasabihin ko ang totoo sa inyo. Ngayong araw, ito ay para salubungin ang pagbabalik sa bansa ng ating campus beauty na si Liu Lulu at ang anak ng hari ng mga restaurant sa lungsod na ito na si Ginoong Wang ang nag-organisa nito. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin niyo ba ay makakakain tayo sa ganito kagandang restaurant? Liu Lulu? Hindi ba siya ang kasintahan ni Ye Yifan? Si Liu Lulu? Hindi ba siya ang girlfriend ni Ye Yifan? Matagal na silang hiwalay. Iniwan na siya ni Lulu bago pa ito pumunta sa ibang bansa. Ngayon, kasama na niya si Ginoong Wang. Ano? Di mapapahiya si Ye Yifan pagdating niya rito? Ngayong araw, sisiguraduhin nating mapapahiya si Ye Yifan. Yifan, Hoy, Shukang, bakit nandito ka? lumabas ako para sunduin ka, baka kasi hindi mo alam ang daan. Ay, siya nga pala. Paano bumaba ka sa ganyang mamahaling kotse? Isang kaibigan lang na nakasabay ko ang naghatid sa akin. Ayos ka rin ha? May ganyan ka palang mayamang kaibigan. Hay naku, ang tagal na rin nating hindi nagkita. Sa wakas, nakapag-book tayo sa ganito kamahal na restaurant. Kaya kumain ka ng marami mamaya. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw, naghanda talaga ako ng card, kain lang kayo ng kain, ako na ang magbabayad, tara. Nandito na si Yifan. Yifan, upo ka rito. Bakit may plastic na upuan dito sa tabi ng mga silya? Pasensya na. Ye Yifan, huli ka na kasi. Sa mesa natin, kulang na ang upuan, kaya nagpadagdag ako sa waiter ng plastic na upuan. Pagtiisan mo na muna itong upuan mo. Sa tingin ko naman, ay hindi ka magrereklamo, di ba? Bakit naman siya magrereklamo? Sa ganda at antas ng restaurant na ito, ang isang pobreng gaya niya ay hindi makakapunta rito sa buong buhay niya. Dapat nga ay matuwa pa siya. Oo nga, ayos na yung may mauupuan ka pa. Kung ayaw mong umupo, di tumayo ka habang kumakain. Kung ayaw mong umupo, di kumain ka ng nakatayo. Ano bang ibig ninyong sabihin? Halika, Yifan, dito ka maupo. Dito na lang ako sa plastic na bangko. Sandali, ano bang pakialam mo dito? Bakit ka nakikisawsaw? Maayos ba ang buhay mo? Mas maayos kaysa sa iyo. Oho, talagang magkakulay nga kayong dalawa. Puro kayo yabang. Puro lang naman kayo salita. Dahil mukhang hindi naman kami welcome dito. Aalis na lang kami. Ang upuang ito na hindi nyo pinapansin, sa inyo na lang iyan. Tama, Yifan. Aalis na tayo. Ang ganitong klase ng reunion, hindi na dapat dinadaluhan. Hala, wag muna kayong umalis agad. Nandito na rin lang kayo. Ngayon na lang uli nagkasama-sama kaming mga magkakaklase. Hindi nyo naman siguro kami tatanggihan. Tama ang sinabi ni Monitor. Lahat tayo ay magkakaklase. Ngayon na lang uli tayo nagkatipon, kaya dito na kayo kumain ng hapunan. Zhou Liang, tumigil ka na rin? Hindi lang kasing yaman ni Ye Yifan ang buhay mo, pero hindi mo na kailangang pahirapan pa ang tao. Yifan, alang-alang na lang sa mga kaklase natin. Dito na lang tayo. Sige, susundin kita. Hali kayo, upo na kayo. Ang upuang ito na hindi nyo pinapansin, bahala na kung sino ang gustong umupo riyan. Basta ako, hindi ako uupo. Kahit sino sa inyo ang maupo riyan. Hindi ako uupo diyan. Dahil huli ka nang dumating, dyan ka lang dapat sa pwestong iyan. Sino ba sa tingin mo ang magbibigay sa'yo ng upuan? Tawagin mo ang waiter at magpalit tayo ng upuan. Hayaan mo siyang tumawag. Nasabihan ko na, ang waiter noon pa man, tingnan natin kung paano siya magmukhang tanga. Magaling ang ginawa mo. Waiter. Ano po iyon?
Hello po, kulang po kami ng isang upuan. Pwedeng makahingi ng isa pa rito, pagkatapos ay kunin mo na itong plastic na upuan. Hindi ba nasabi na namin sa inyo? Wala na. Bakit ba ang kulit mo? Uy, Ye Yifan, nagtatanong na kami kanina, wala nang bakanting upuan sa shop na ito, kaya naman nagdala na lang kami ng plastic na upuan dito. Ye Yifan, ngayon sa upuan na iyan, diyan ka lang talaga dapat. Pagkapasok ko pa lang dito, marami naman akong nakikitang mga upuan. Bakit hindi mo kami mabigyan ng isa man lang? Oo nga, nakita ko rin iyon. Mayroon kaming sinusunod na panuntunan, hindi iyon pwedeng galawin ng basta-basta. Tsaka isa pa, nababalot ba ng ginto o brilyante ang puwet mo? Bakit parang napaka-espesyal mo yata? Bakit hindi ka pwedeng umupo sa plastic na upuan na ito? Tama iyan. Tama siya, Ye Yifan. May ginto ba o brilyante ang puwet mo? Bakit parang hindi mo kayang umupo sa plastic na ito? Bakit itong plastic na bangkong ito? Parang ayaw mong upuan. Kung hindi ginto ang puwet mo, ikaw ang maupo sa plastic na bangkong ito. Gusto mo ang upuan ko? Halika, kunin mo sa ilalim ng puwet ko. Mainit-init pa. Hindi ka ba nandidire? Nandidiri ka? Kung nandidiri ka, maupo ka na lang sa plastic na bangko mo. Kung wala na pong kailangan, aalis na ako. Hoy! Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Anong ibig mong sabihin? Ye Yifan, hindi ka ba makahanap ng trabaho at gusto mong mag-apply na waiter dito? Sa aming high-end na restaurant, may mga standards kami para sa mga waiter. Ang gaya niya, baka hanggang tagahugas na lang ng pinggan sa kusina. Maganda ang maghugas ng pinggan. Teka, naalala ko noong kolehiyo na nagtatrabaho ka habang nag-aaral, hindi ba tagahugas ka rin ng pinggan sa kintina? Mukhang babalik ka lang sa dati mong gawi ha? Ha ha ha. Hindi ko kailanman inisip na noong nasa kolehiyo ako ay may mali sa pagiging working student. Bakit? Para sa iyo ba? Biro lang ang magsikap para kumita ng pera? Sa kakayahan mong yan, pang manual labor ka lang talaga. Ang high-end ng hotel na ito? Pero pinapaupo nyo ang customer sa plastic na bangko. At ganyan pa ang trato nyo sa amin. Paano kaya kung ireklamo kita kay manager? Mababawasan ba ang sweldo mo? O masisibak ka na sa trabaho? Mababawasan ba ang sweldo mo? O baka matanggal ka pa? Kung gusto mo akong ireklamo, sige lang. Sa tingin mo ba may makikinig sa'yo? Ang boss ng lugar na ito ay si Young Master Wang, gusto pa niyang magreklamo. Matagal nang galit na galit si Young Master Wang kay Ye Yifan, walang silbi ang reklamo niya. Yan ang ginagawa ng mga walang silbing tao, ang magsumbong. Haha, Ang magreklamo sa manager ay walang saysay, di ba? Kung ganoon, ay irereklamo ko kayo sa mga kinauukulan at hintayin nyo ang pagpapasara sa inyo. Sandali lang. Bakit? Sir, pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag po kayong padalos-dalos. Wala tayong dapat pag-usapan, hindi ako kontento sa serbisyo ng shop nyo. Sir, Ano pang kailangan mo? pasensya na po sir. Naging masama po ang pakikitungo ko kanina. Kailangan niyo po ng upuan, di ba? Kukuha na po ako ngayon din para sa inyo. Sabi mo kanina, utos iyon ng shop nyo? Ang customer ay laging tama, gagawin po namin ang lahat para mapagbigyan ng hiling nyo. At pakiusap, huwag niyo po kaming ireklamo. Dahil kapag ipinasara ang shop na ito, tiyak na tatanggalin ako ng boss ko. Bakit hindi mo sinabi iyan kanina? Mukhang si Zuliang na naman ang may gawa nito. Nakinig lang ang server na ito sa utos ni Zoliang para sadyang guluhin ako. Mukhang si Zoliang na naman ang may gawa nito. Ang waiter na ito ay sumusunod lang sa mga utos ni Zoliang at sinasadya lang niya akong bigyan ng problema. Sige na, pumunta ka na doon at kunin ang upuan. Iisipin ko na lang na walang nangyari kanina. Sige po sir, pupunta na po ako ngayon din. Buisit, nakalusot na naman siya. Ayos ka Yifan. Nagawan mo iyon ng paraan. Maliit na bagay lang iyon. Anong silbi ng pagmamalaki mo kung waiter lang ang kaya mong pag-initan? Bakit? Anong ipinagmamalaki mo? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Natatakot akong sabihin sa iyo. Baka kasi sa inggit mo ay hindi ka na makatulog. Huwag kang mag-alala, hindi ako tulad mo, hindi ako ganoon kababa ang tingin sa iba. Walang hiya, sino ang sinasabihan mong mababa ang tingin sa iba? Aba, nagagalit ka na agad? Hindi pa ba iyan maituturing na pagiging mapanghamak? Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo. Makinig kayong lahat. Ako na ngayon ang manager sa sangay ng Ye Group at kumikita ako ng $500,000 kada taon. Kilala niyo ba ang Ye Group? Kumpanya iyon ng pinakamayamang tao sa bansa. Nagtatrabaho ka sa Ye Group? Bakit? Naiinggit ba kayo? Kumpanya pala namin ang sinasabi niya. Anong itinatawa-tawa mo? Wala, hindi ba pwedeng masaya lang ako para sa iyo? Nagtatrabaho ka sa isang sikat na kumpanya gaya ng Ye Group? Ang galing mo talaga. Siyempre, hindi ako katulad ninyong dalawang walang kwenta. Yifan, huwag na natin siyang patulan. Kung sasabihin ko sa iyo na akin ang Ye Group, maniniwala ka ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Ye Group ay sa akin? Maniniwala ka ba? Sandali, Yifan, anong kalokohan ito? Paano mangyayari iyon? Kailan ba kita niloko sa dami ng taon nating pagsasama? Maniniwala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala rito. Ano? Anong nangyayari? Teka, ano bang pinagbubulungan ninyong dalawa dyan? Ha? Wala lang iyon. Pareho lang kaming natutuwa
Para sa iyo, pinag-uusapan lang namin kung paano mapapaganda ang pakikitungo sa iyo. Baka naman matulungan mo kaming makakuha ng trabaho? Naiintindihan ko naman ang nararamdaman ninyo, pero sa lagay ninyong dalawa, habang buhay kayong hindi makakapasok sa pinto ng Ye Group. Gayunpaman, dahil sa pinagsamahan natin bilang dating kaklase, pwedeng gawan ng paraan itong si Shukang para maging guard. Pero ikaw, Ye Yifan, Ano naman sa akin? ang taong katulad mo, kapag pumasok sa loob ng Ye Group, madudumihan mo lang ang sahig ng Ye Group. Umuwi ka na lang at maghugas ng mga plato. Masyado kang mahilig sa malinis, kaya balang araw ang sahig ng Ye Group, ikaw na ang magmomop niyan. Yifan, wag mo na siyang bungguin. Huwag kang mag-alala, ang Ye Group ay talagang pag-aari ng pamilya ko. Dati ay lumayas lang ako, pero ngayon ay bumalik na ako sa aming pamilya. Seryoso ba? Totoo ba ito? Ang tagal mo ring itinago iyan sa amin. Itinago mo pala ito ng maraming taon? Huwag mong sabihin sa pamilya nyo rin yung mga mamahaling kotse sa labas kanina. Zhou Liang, anong masasabi mo? Gusto mo bang maging tagalinis? O gusto mo namang maging guard? Ano bang problema mo? Anong mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Ye Yifan, sino ka sa akala mo? Ikaw ba ang may-ari ng Ye Group? Huwag mong isipin na dahil ang apelyido mo ay Ye, ay may kinalaman ka na sa Ye Group. Wala kang kwentang tao, at kumpara sa Ye Group, parang langit at lupa ang layo nyo. Sobra na kayo. Ang Ye Group, hindi nyo hawak ang desisyon doon. Huy, Shukang, anong nangyayari sa'yo? Kausap ba kita? Ang dami mong sinasabi rito. Bakit aso ka ba ni Ye Yifan? Kapatid, ang turing ko kay Ye Yifan. Hindi ako papayag na basusin mo siya. Sus? Bakit kailangan mo pa ng ganyang walang kwentang kaibigan? Ano yan? Tutulungan ka lang maghugas ng plato sa bahay? Hoy, Zhao Liang, bakit ganyan ka magsalita? Bukod sa paghuhugas ng plato, baka naman kaya rin niyang painitin ang higaan niya. Ha ha ha. Magkakaklase tayong lahat. At alam nyo naman ang ugali ni Yifan sa loob ng maraming taon. Kaya bakit kailangan maging masyadong mapang-api? Shukang, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan? Mahal naming President, matagal na tayong nakagraduate. Para kanino ba yung pagyayabang mo? Ilang taon na ba ang nakalipas mula nung graduation natin? At kanino ka pa nagmamataas dyan? Anong sinabi mo? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Sa tagal mong nagpapanggap na mabuting tao, hindi ka ba napapagod? Naintindihan ko na. Kaya naman pala, ang kakatuwang reunion na ito ay ikaw mismo ang nag-organisa, tama? Gusto mo lang makita kung naging matagumpay ba ako o hindi? At kapag nalaman ninyong hindi naging maayos ang buhay ko, pagtutulungan niyo akong habakin, hindi ba? Kaya naman pala. Sinasabi ko na nga ba, nung dumating si Ye Yifan ay pinagtulungan nyo na siya. Balak nyo lang pala siyang bigyan ng problema. Akala ko pa naman ay nakatulong ako nung niyaya ko si Ye Yifan na lumabas, ginamit nyo lang pala ako. Hindi ko akalaing may utak din pala kayong dalawa. Pero mali pa rin kayo. Alam nyo ba kung anong klaseng pagtitipon talaga ito ngayon? Hindi ba ito ay isang reunion lang? Mali. Ye Yifan, dapat alam mo kung anong espesyal na araw ang araw na ito, di ba? Anong meron ngayon? Ngayon ang araw ng pagbalik ng dati mong kasintahan? Ang Diyos ang si Lulu, dito sa bansa. Anong kinalaman ni Liu Lulu dito? Sasabihin ko na sa inyo, ang totoo, hindi talaga ito isang class reunion. Ito ay ang welcome party para sa pagbabalik ni Liu Lulu. Alam niyo ba kung sino ang naghanda ng party na ito? Inayos ito ng hari ng catering sa lungsod ng Jiangcheng na si Young Master Wang. Ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ni Young Master Wang. Kung hindi, sa tingin mo ba ay makakakain ka sa ganitong kamahal na restaurant? Mamay-ari ng pamilya ni Young Master Wang ang restaurant na ito? Kung hindi, akala mo ba makakakain ka sa ganitong kasosyal na restaurant? Sino ba si Young Master Wang? At bakit siya naghahanda ng handaan para kay Liu Lulu? Siyempre, siya ang boyfriend ng Diyos sa nating si Lulu. Kailangan pa bang itanong iyan? Anong boyfriend? Yifan? Hindi ba girlfriend mo si Liu Lulu? Bakit biglang may lumitaw na Young Master Wang? Kailangan pa bang sabihin, sa pagiging hampas lupa nitong si Ye Yifan, paano siya magiging karapat-dapat kay Liu Lulu? Si Liu Lulu, matagal na siyang dinispatcha. Ito. Imposible naman yata ito. Totoo na hiniwalayan ako ni Liu Lulu dahil sa pera. Ano? Bakit ganoon kalamatid sa pera si Liu Lulu? Matapos ang maraming taon, ibinasura ka lang niya? Kung alam lang niya na ikaw si Ye, Ang tawag doon ay pagiging praktikal? Kung hindi siya sasama kay Young Master Wang, mananatili ba siya sa mahirap na ito? Tsaka Ye Yifan? Bakit ang kapal ng mukha mo? Ganyan talaga ang ugali niyan, walang itsura at walang pera, hindi talaga siya bagay kay Liu Lulu. Tingnan mo si Young Master Wang, siya ang may-ari ng isang malaking restaurant chain sa buong bansa. Para sa pagsalubong kay Lulu, sinadya niyang ilibre kaming mga dating kaklase na kumain dito sa napakamahal na restaurant. Ikaw, hinding-hindi ka makakapantay sa kaniya kahit kailan. Totoo iyan. Mukhang kahit may koneksyon sila sa lalaking iyon, tungkol sa nangyari kaninang umaga, ay wala pa silang alam. Kumpara ito sa pagdating ni Liu Lulu, bakit niyo pa ako pinapunta rito? Siyempre, para hiyain ka. Bakit niyo ba ako pinapunta rito? Siyempre, para hiyain ka, para makita mo ang malaking pagkakaiba mo sa ibang tao. Nananaginip ka ng gising kung akala mo'y mapapantayan mo kami. Bagay ba,
Yan sa'yo. Gumagamit lang din naman kayo ng ibang tao. Bakit kailangang magmayabang gamit ang pangalan ng iba? Tama. Sige, magmatigas ka lang ngayon. Tingnan natin ang mangyayari sa'yo kapag dumating na sina Liu Lulu at Young Master Wang. Hindi mo kayang isipin kung gaano kalakas si Young Master Wang? Sige ba? Nasasabik din akong makita kung ano ang magiging reaksyon nila pagkakita sa akin. Kilala mo ba ang Young Master Wang na yan? Hindi ko siya kilala pero kilala niya ako at alam din niya ang tunay kong pagkatao. Kung ganoon ay magiging interesante ito. Naghihintay ang mga taong ito na parusahan ka ni Young Master Wang? Hindi nila inaasahan na halos malaglag ang pantalon ni Young Master Wang. Sa takot pagkakita sa'yo? Maghintay lang kayo. Kapag dumating na si Young Master Wang, paluluhurin ko siya sa harap namin para humingi ng tawad. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na siyang turuan ng leksyon ngayon din. Hoy, anong gagawin mo? Malakas ang pangangatawan ni Ye Yifan, hindi natin siya kayang talunin. Kailangan pa ba natin iyon? May plano ako. Maghintay at manood lang kayo. Shukang, bibigyan kita ng pagkakataon. Sampalin mo lang si Ye Yifan. Shukang, bibigyan kita ngayon ng isang pagkakataon. Basta't sampalin mo lang si Ye Yifan, papatuluyin kita sa Ye Group bilang isang ahente. Anong sinabi mo? Uy, maganda ang naisip mong yan. Shukang, ito na ang pagkakataon mo para makaahon sa buhay. Kaya kailangan mo itong samantalahin. Tama siya, Ye Yifan. Para sa kinabukasan ng matalik mong kaibigan, siguro naman ay ayos lang na masampal ka kahit minsan. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Hindi ko kailanman sasampalin si Yifan. Imposible yan. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, hinding-hindi ka na makakapasok sa Ye Group habang buhay. Zoliang, akala mo ba dahil naging manager ka lang, ay ikaw na ang masusunod sa buong Ye Group? Natural lang, di ba? Ako ang manager dito. Kung hindi ako ang masusunod, sino? Ikaw? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo bilang manager, no? Pwes, malapit ka nang mawala sa pwesto. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba ang magdedesisyon kung magiging manager pa ako o hindi? Zoliang, wag mo na siyang pansinin. Nagpapanggap lang ang lalaking yan. Shukang, kikilos ka ba o hindi? Kung hindi ka pa kikilos, ako na mismo ang gagawa. Ye Yifan, umalis ka na dito? Ngayon ay si Zoliang lang ang gustong parusahan ka? Pero kapag dumating na si Young Master Wang, hindi ka na makakaalis. Walang hiya ka. Lumapit ka ritong traidor ka. Gusto mo bang kumampi sa Ye Yifan na yan? Walang hiya ka. Pumarito kang traidor ka. Gusto mo ba talagang kumampi kay Ye Yifan? Iniisip ko lang na magkakaklase tayong lahat, tsaka wala namang ginagawang masama si Ye Yifan sa atin, di ba? Mahirap lang siya, kaya hindi nyo kailangang gawin to sa kanya. Nasisilaw lang ako sa kanya. Talagang naiinis ako sa kanya. Kung naiinis ka sa akin, bunutin mo na lang yung mga mata mo. Ang lakas pa ng loob mong lumaban, ano? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ye Yifan, bilis tumakbo ka na, haharangin ko siya. Umalis ka sa daan. Kundi, pati ikaw ay papatulan ko. Shukang, anong ginagawa mo pa rito? Ialis mo na agad dito si Ye Yifan. Ciao, Dai. Salamat sa iyo. Pero bilang isang lalaki, hindi ko hahayaang may babaeng haharang para protektahan ako. Hindi, walang anuman. Wisit, ngayon alam ko na, ikaw na masamang babae ka. May gusto ka ba sa walang kwentang si Ye Yifan? Huwag kang mag-imbento. Ako, wala akong gusto sa kanya. Zoliang, ayusin mo yung pananalita mo. Bakit? Nasasaktan ka ba? May gusto ka rin ba sa kanya? Kayong dalawa? Isang pangit? At isang ambisyoso? Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ano ngayon kung subukan kita? Isang daliri ko lang, kaya na kitang tapusin, kasama na ang dalawang inutil na iyan. Sige ba, tingnan nga natin kung paano mo kami tatalunin. Lulu, dito iyon. Nandyan sa loob ang mga dati mong kaklase. Sige. Mukhang, Ye Yifan, hindi ko na kailangang kumilos ng mag-isa. Nandito na si Young Master Wang. Tingnan natin mamaya kung paano ka babagsak. Ye Yifan, anong ginagawa mo rito? Buisit, nakalimutan ko na tinawag niya ang mga kaklaseng ito para dalhin ang dating boyfriend ni Liu Lulu at para ipahiya siya. Pero ngayong nandito na talaga si Ye Yifan, lagot na talaga tayo. Nagkita tayong muli. Anong gagawin natin? Nandito na sila Young Master Wang. Siguradong wala ng pag-asa si Ye Yifan ngayon. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari kay Yifan. Hindi mo ba nakikita sila Liu Lulu at Young Master Wang at ang mga hitsura nila na makita si Yifan? Para silang mga dagang nakakita ng pusa. Bakit? Alam mo ba ang tunay na pagkatao ni Ye Yifan? Anong pagkatao? Siya ang tagapagmana ng Ye Group at ang susunod na pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Siya ang tagapagmana ng Ye Group at ang susunod na pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Talaga ba? Siya nga ang tagapagmana ng Ye Group. Siyempre, totoo iyon. Kaya naman, isang malaking katatawanan lang sila Zoliang sa harap ni Yifan, hindi mo na kailangan mag-alala para sa kaniya. Ganoon pala yon. Kampante na ako ngayon. Oh,
Young Master Wang, nandito na po pala kayo. Dinala ko na po ang taong walang kwenta na ito. Ano po ang gusto ninyong gawin natin sa kaniya? Anong ginagawa niya rito? Pinapunta mo ba siya rito? Ito ba ang sinasabi mong sorpresa para sa akin? Hindi. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao noong oras na iyon. Teka, Lulu, bakit mo sinisisi si Young Master Wang? Pinapunta ni Young Master Wang ang taong walang kwentang ito dahil gusto niyang ipakita sa iyo ang malaking pagkakaiba nila ni Young Master Wang para maging mas matatag ang inyong pagsasama. Tama? Dapat lang na malaman mo kung gaano tayo kalayo sa isa't isa. Sandali, paano mo nakuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan sa harap ni Young Master Wang? Tama iyon. Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad sa ating Young Master Wang at Lulu. Hoy, anong mga pinagsasasabi niyo? Boss Young Master Wang, tinutulungan lang kitang turuan ng leksyon ang taong walang kwentang si Ye Yifan. Walang hiya kayo. Sino ang may sabing makialam kayo? Nakuha ko na, Young Master Wang? Gusto mong ikaw mismo ang parusa sa taong walang kwentang ito? O sige po, kayo na po ang bahala, hindi na po ako makikialam. Bakit ba ang tatanfungan ninyong dalawa? Ano pong ibig ninyong sabihin, Young Master Wang? Bakit ko ba nakatagpo ang dalawang tangang gaya nyo? Young Master Wang, anong ibig sabihin ito? Sina Joe Liang at Monitor, ang dalawang tangang yan, ay gumagawa lang ng gulo para sa Young Master Wang na ito. Tingnan mo kung gaano kasama ang tingin ni Young Master Wang. Gusto na silang parusahan yan. Teka lang sandali, bakit ba kayo tumatawa rito? Bugbog na si Ye Yifan, nakukuha niyo pang tumawa? Anong pakialam mo? Hoy, mabuti na nga ang ginagawa ko at pinapaalalahanan ko kayo. Hindi na kailangan, pakialaman mo na lang ang sarili mo. Walang utang na loob. Tama na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Bahala na kayong mag-away diyan. Sandali, Lulu, bakit ka aalis? Ang welcome party na ito ay mismong si Young Master Wang ang naghanda para sa iyo. Totoo yan. Lulu, kung may hindi ka man nagustuhan, pwede mong sabihin sa amin. Tama? Kami na ang bahalang mag-ayos para sa iyo. Bakit pa nga ba? Siguradong dahil kay Ye Yifan yan. Lulu, siguradong sa oras na makita mo si Ye Yifan, nasira na ang mood mo, kaya natural lang na gusto mo nang umalis. Anong tinitingin-tingin mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Talaga? Nasisira ba ang mood mo dahil nandito ako? Ako. Lulu, bakit ka natatakot sa kanya? Alam kong naging magkasintahan kayo noon at hindi mo matiis na ganyanin siya, pero hindi namin hahayaan na kaapi-apihin ka lang. Totoo yan, Lulu. Ay nako, bakit ba kayo nakikialam? Teka, Lulu, bakit parang takot na takot ka kay Ye Yifan? Magsabi ka sa akin ng totoo. Meron ba siyang nagawang mali sa iyo noon? At pinagbabantaan ka ba niya gamit ang sikreto mo? May nagawa ba siya sa iyo noon kaya siya ganyan? At may hawak ba siyang alas laban sa iyo kaya kanya tinatakot? Ano? Ye Yifan, napakasama mo talagang tao. Magsalita ka. Kumuha ka ba ng malalaswang larawan ni Lulu? Malalaswang larawan? Bakit, Julian? Gusto mo bang makita? Tama na. Wala namang kahit anong malalaswang larawan, di ba? Kung ganoon, bakit ka natatakot sa kanya? Ang boyfriend mo ngayon ay ang hari ng food business na si Young Master Wang ng Jiangcheng. Di ba? Young Master Wang? Teka, anong ibig sabihin nito? Sabi mo, tuturuan natin siya ng leksyon, pero kanina ka pa nakatayo dyan at hindi gumagalaw, gumilos ka. Buisit, manahimik ka. Kailan ko sinabing papuntahin siya rito? Teka, anong nangyayari dito? Napakaganda pa ng usapan natin sa telepono kahapon, pero bakit nagkaganito na? Oo nga, Young Master Wang. Anak ka ng hari ng food business. Anong mapapala mo kung papatulan mo lang ang isang talunang tulad niya? Naku po, boss, naku po. Anong nangyari? Kakatanggap lang namin ng balita na bangkarote na ang pamilya Wang. Anong sabi mo? Totoo po iyon. Narinig ko pong binangga ninyo si Ye Group at gumamit ng koneksyon si Ye Family para tuluyang pabagsakin ang inyong pamilya. Maging ang restaurant na ito ay pagmamay-ari na ni Ye Family. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo po, nagkasakit po ang ama nyo dahil sa gulat at nasa ospital po siya ngayon. Anong nangyayari? Nakikita nyo ba? Nakarating na ang ganti ng langit. Si Ye family talaga. Hindi ko akalaing magagawa niyang pabagsakin ang pamilya Wang. Ye family. Oo. Si Ye family. Ye family. Oo. Ikaw nga Ye family. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Bakit mo kailangang pabagsakin ang pamilya namin? Posible kayang pinatumba ni Yerixin ang negosyo ni Pamilya Wang? Young Master Wang, parang may mali ka yatang naintindihan. Kahit nakapareho niya ng apelidong Ye, wala siyang kinalaman kay Ye Family. Tama. Manager ako ng isang sangay ng Ye Group. Hayaan mong itanong ko iyan para sa iyo. Wala akong pakialam sa itatanong mo. Tinutulungan lang kita? Bakit mo ako sinaktan? Sino ka sa tingin mo? Hamak na manager ka lang ng isang branch. Alam mo ba kung sino talaga siya? Sino ba siya? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Ye Group, si Ye Yifan. Ano? Imposible. Mahirap na taga-probinsya lang siya. Paano siya magiging tagapagmana ng Ye Group? Oo nga. Walang hiya. Nagdududa ka ba sa akin? Kung tagapagmana nga talaga siya ng Ye Group, hindi makikipaghiwalay si Liu Lulu sa kanya para sumama sa iyo.
Hindi ko rin alam iyon noon. Wala ba kayong kaalam-alam sa nangyari sa bahay ni Lulu kanina? Nandun ang pamilya ng pinakamayamang si Ye Rixin. Sinabi niyang si Ye Yifan ang tunay niyang anak at sa kaniya mapupunta ang buong Ye Group sa hinaharap. Ipinakita niya ang tunay na kulay namin ng pamilya ni Liu Lulu. Ye Yifan, tagapagmana ka nga ba talaga ng Ye Group? Tama, totoo ang lahat ng sinabi niya. Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng Ye Group? Tama ka, totoo ang lahat ng sinabi niya. At kayong dalawang hangal, talagang tinawag niyo pa siya rito. Sinasadya niyo ba talaga akong ipahamak? Hindi ko po alam. Dahil kung alam ko lang na siya ang tagapagmana ng Ye Group, paano ko siya magagawang banggain? Hemp, ang ibig mo bang sabihin, kung hindi ako kabilang sa Ye Group, ay maaari mo na akong apihin kahit kailan mo gusto, ganoon ba? Ito ay, Grabe, samantalang noon ay isa lamang siyang hamak na lalaking hindi man lang makakain sa paaralan. Paano siya naging tagapagmana ng Ye Group sa isang iglap? Nakikita niyo ba to? Ang world-class limited black card na to, na walang limit, ay ibinigay sa akin ni Yifan. Ang yaman niya ay hinding-hindi mapapantayan ng kahit sino sa inyo. Shukang, matagal mo na bang alam ang tunay na pagkatao ni Ye Yifan? Siyempre naman, Shukang, alam mo na pala ang tungkol kay Ye Yifan? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Oo nga, dahil sa iyo ay nagawa naming banggain ng husto si Ye Yifan. tingnan mo itong mga taong ito. Wala ba kayong kahihiyan? Sinabihan ko ba kayong apihin siya? Kayo ang tumitingin sa estado sa buhay, kumita lang kayo ng konting pera, ay akala nyo kung sino na kayo. Akala nyo ba kayo na ang pinakamagaling sa mundo? Simple lang mamuhay si Ifan. At ayaw lang niyang makipag-away sa mga katulad nyo, pero kayo, namimihasa na kayo sa pang-aabuso. Shukang, hindi mo na kailangang makipag-usap sa kanila. Ye Yifan, masyado ka kasing mabait kaya lakas loob ka nilang inaapi ng ganyan. Ye Yifan, Young Master Ye, nagmamakaawa ako sa iyo, wag mong idamay ang pamilya Wang. Pinaghirapan ng tatay ko ang perang kinita niya habang buhay. Hindi maaaring masira ang lahat dahil lang sa akin. Hindi kita matutulungan. Hindi kita matutulungan. Alam kong galit ka dahil inagaw ko ang girlfriend mo, pero sa isang salita mo lang, ibabalik ko agad siya sa iyo. Pakiusap, wag mo lang hayaang malugi ang pamilya ko. Ngayon, alam mo na kung paano magmakaawa? Bakit hindi mo ito naisip noon? Sabi nga ni Joliang kanina, pinapunta mo sila para lokohin si Yifan dito dahil gusto mo siyang hiyain ng harapan, talagang wala kang kwenta. Kung si Yifan ay mahirap lang talaga, siguradong wala siyang kawala sa pang-aapi nyo. Young Master Ye, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi, may dangal ka ba? Lumuluhod ka na agad? Dapat may paninindigan ka bilang lalaki. Talagang nakakahiya ka para sa mga kalalakihan. Wala kang alam, dahil hindi kayo ang nalulugi, kaya hindi mo alam kung gaano ito kahirap. Hindi kita matutulungan. Hindi ako ang dahilan kung bakit nalulugi ang pamilya nyo. Impossible. Sabi nila, ay dahil daw ito kay Ye Group. Paanong hindi ito magkakaugnay sa iyo? Kahit pa ako ang tagapagmana ng Ye family, hindi pa rin ako ang namumuno doon. Ang pagkalugi ng inyong pamilya ay dahil malamang kay Ye Rixin. Hindi ba ama mo si Ye Rixin? Baka pwedeng makiusap ka sa kanya para sa akin? Bakit ako magmamakaawa sa kanya para sa iyo? Inagaw mo ang girlfriend ko noon, at pagkatapos ay dinala mo ako rito para hiyain. Ano ang dahilan para tulungan kita? Ang nangyayaring ito sa iyo ay kagagawan mo rin. Tapos na tayo. Tapos na ang ating pamilya Wang. Buisit, ngayong bagsak na ang pamilya Wang. Kailangan kong gumawa ng paraan para muling mahalin ako ni Ye Yifan, kundi ay hinding-hindi na ako makakapasok sa mayamang pamilya. Bakit mo ako sinasaktan? Bakit mo ako sinaktan? Sinaktan mo ako kanina at wala akong nagawa. Ngayong bangkarote na ang pamilya mo, hindi ka na isang mayamang bata. Hindi ba dapat lang napagbayarin kita? Ikaw, Anong ikaw? Kapag hindi ka pa tumigil, tatapusin kita. Kung hindi dahil sa pangingialam mo kay Ye Yifan, tingin mo ba tatawagin namin siya rito? Isa ka talagang malaking tanga. Tama. Noong nasa bahay ka ni na Lulu, alam mo naman pala ang pagkakakilanlan ni Ye Yifan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil sa iyo, nagalit sa amin si Ye Yifan. Zhou Liang, sige na, leksiyonin mo na. Yan. Grabe talaga tong sina Joliang at Monitor. Kapag sinabi nilang mananakit, gagawin talaga nila. Sabihin mo, kung sakaling hindi ako ang tagapagmana ng Ye Group, at kung sakaling ako ang nakahiga dyan, ako kaya ang sinasaktan nila ngayon? Kailangan pa ba yung itanong? Siguradong ikaw iyon. E di wala pala tayong dapat ipag-alala. Bakit pa natin siya kaaawaan? Yifan, nagbago ka na talaga? Hindi ka na yung lalaking laging sunod-sunuran at sobrang bait. Hay, tinuruan na talaga ako ng realidad. Ang matagal ko ng nobya ay niloko ako, pati ang mga kaklase ko noong kolehiyo ay hinahamak ako. Kung hindi ko pa maiintindihan ang lahat ng ito, masyadong tanga na ako, di ba? Kung ganoon ang nangyari, mukhang kawawa ka nga. Siya nga pala, ano sa tingin mo ang babaeng si Xiao Dai? Talagang pinagtanggol ka niya kanina. Ipinagtanggol lang kita kanina sa harap mismo ng mga tao, kaya tingnan mong mabuti.
Maganda naman talaga si Xiaodai at hindi siya pauhuli kay Liululu. Ano sa tingin mo? Gusto mong subukan? Uy, tingnan mo. Nahihiya na siya. Walang hiya. Ang Xiaodai na to, baka gusto niyang akitin si Ye Yifan. Gusto mo bang agawin ang lalaki ko? Tingnan lang natin ang mangyayari sa iyo. Tulungan mo ako, Lulu. Umalis ka riyan. Wala akong oras para intindihin ka ngayon. Anong sinabi mo? Parang matatapos na ang buhay ko sa pambubugbog nila. Wala kang silbi, mabuti nga kung mawala ka na. Akala ko pa naman mayaman kang tagapagmana, hindi ko akalaing mabilis kang mababangkrap. Tingnan mo nga iyang sarili mo, wala kang pinagkaiba sa aso. Masama kang babae. Kung hindi dahil sa iyo, mababangkrap ba ang pamilya ko? Kasalanan mo dahil wala kang kuwenta. Bakit hindi ka sumigaw kay Ye Yifan? Duwag ka ba? Napakasama mo. Pagbabayarin kita. Sige, subukan mo. Akala mo ba takot ako sa iyo? Kung hindi dahil sa iyo, bakit kami maghihiwalay ni Ye Yifan? Hindi pa tayo tapos sa paniningil ko sa iyo. Aray, ang buhok ko. Kinukurot mo ako? Bitawan mo ako? Ikaw ang bumitaw. Ayaw ko. Bumitaw ka. Bakit sila nag-aaway? Kailangan ba nating tumulong? Anong tulong? Kung hindi dahil sa dalawang iyan, hindi tayo magmumukhang tanga rito. Sa bagay, Manood na lang tayo. Bitaw muna. Pababayaan ba nating mapahiya tayo ng ganito? oo. Tingnan mo. Bitawan mo muna ako. Hindi ko bibitawan. Bakit ako ang unang bibitaw? Bilisan mo. Bitawan mo na. Hay, sa wakas, ay tumahimik din. Mabibingi na ang mga tenga ko sa ingay nila. Alam mo, totoo nga. Ngayon ko lang nakitang ganito katapang si Lulu. Medyo nakakaaliw. Gusto mo pa ba siya? Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Lalo na't pera lang ang mahalaga sa kanya. Kahit gaano ka pa kayaman, huwag kang magpatu sa kanya. Huwag kang mag-alala, tapos na kami ni Lulu ng lubusan. Hindi na mangyayari iyon sa buhay na ito. Ibig sabihin, Kung wala nang iba, ay mauuna na po akong umalis. Mauna na rin po ako. Sandali, sasabay na ako sa kanila. Huminto kayo? Nandito na kayo. Bakit nagmamadali kayong umalis? Sir Young Master Ye, ano pa po ang maipaglilingkod namin? Young Master Ye, Mr. Monitor, tawagin mo na lang akong walang silbi. Mas sanay akong pakinggan niyon. Naku, hindi ko po magagawa yan. Sino ba ang tinatakot nyo sa mga hitsura ninyo? Para namang may gagawin akong masama sa inyo. Sir Young Master Ye. Tungkol sa nangyaring ito, nagtulong-tulong silang apihin ka. Wala akong kinalaman doon. Huwag niyo po sanang hayaang mawala ang lahat sa akin. Magkano ba ang pera ng pamilya nyo para banggitin ang salitang pagkalugi? Tama ang sinabi niyo. Wala nga kaming gaanong pera. Hindi. Huwag kang kahiya-hiya rito. Huwag mo kaming ipahiya. Anong gusto mong gawin nating dalawa rito? Hindi. Kailangan niyo ring humingi ng tawad. Hindi. Napakawala mo talagang silbi. Huwag mo kaming ipahiya dito. Ano nang gagawin nating dalawa dito? Bakit hindi na lang din kayo humingi ng tawad? Hihingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad sa kaniya. Sandali. Teka lang. Anong ginagawa mo? Wala ka ba talagang dignidad? May konting pera lang si Ye Yifan? Pero, bakit kailangan nating madamay? Sa bagay, may punto ka. Pero ang totoo, ay siya pa rin ang tagapagmana ng Ye Group. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa atin? Wala tayong laban sa kapangyarihan niya. Hindi pa rin ako natatakot. Hi, kaming dalawa ay walang magiging problema. Pero ikaw, malaki ang magiging problema mo. Ano namang kinalaman ko doon? Huwag mong kalilimutan, ikaw ang manager ng isang sangay ng Ye Group. Oo nga pala. Sa kumpanya niya pala ikaw, nagtatrabaho. Hay, buti na lang pinaalala mo. Di ba sabi mo lang kanina, hahanapan mo si Shukang ng trabaho bilang security guard? Ano naman ngayon? Hindi ba sinabi niya rin naman na tagapagmana lang siya at hindi pa talaga sa kaniya ang kumpanya? Hindi ba? Saka manager ako sa isang branch. Hindi naman nila ako basta-basta mapapatalsik ng ganun lang. Tama? Ano? Palagay ko ay nagkakamali ka. Hindi ko pa nga minamana ang Ye family at wala pa akong kapangyarihan para pabagsakin ang pamilya Wang. Pero, isang hamak na manager ka lang. May kukumpara ka ba sa pamilya Wang? Kahit manager ka pa. O kahit isang buong branch pa ang hawak mo, sa isang salita ko lang, mabubuwag agad kayo. Sa isang salita ko lang, mabubuwag agad ito. Hay, Hindi ba may sinasabi silang mahalaga ang dignidad ng isang lalaki? Bakit basta-basta ka nalang lumuluhod? Tumahimik ka nga. Kailan ko siya niluhuran? Nanghihina lang talaga ang mga binti ko. hay naku, Joe Liang, huwag ka na ngang sumigaw. Sa pamilya nila ang buong Ye Group. Ano namang panama mo sa kanila? Sumuko ka na lang. Young Master Ye, pagbigyan mo na ako. Anong ginagawa mo? Ako, may matanda akong ina na aalagaan at may anak pa akong sanggol. Ako lang ang nagtatrabaho sa buong pamilya ko. Kapag nawalan ako ng trabaho, paano na ang pamilya ko? Huwag ka nang magdrama sa harap ko. Bakit parehong-pareho ang linya mo sa Shaoli? Bitawan mo ako. Ayokong bumitaw. Hindi ako bibitiw hanggat hindi mo ako pinapatawad. Huwag mo nang subukang kumawala. Ginamit ko na ang taktikang ito sa mga babae noon at walang nakatakas sa akin. Bitiw? Gusto mo bang saktan kita? Sige, saktan mo ako. Tapusin mo na lang ang buhay ko kapag wala na ako. Total ayoko na ring mabuhay. At saka, kung mapaparusahan mo ako ng sobra,
magkakaroon pa ng maraming pera ang pamilya ko. Nagpapaawa ka ba sa akin? Kahit ano pang isipin mo, wala akong pakialam. Shukang, ilayo mo nga siya sa akin. Kapag hinawakan mo ako, lalaban ako sa iyo. Shukang, ilayo mo siya sa akin. Subukan mo akong hawakan, at parurusahan talaga kita. Yifan? Hindi ako makakilos dito. Masyado ka talagang makapal ang muka. Walang kapantay. Sige na. Hindi na kita tatanggalin sa trabaho. Kaya tumayo ka na riyan. Talaga? Talaga. Narinig ninyong lahat, ang sabi ni Yifan ay hindi niya ako tatanggalin, mananatili pa rin ako bilang branch manager. Hoy. Wala akong sinabing mananatili ka pa ring branch manager. Sandali, babaliktad ka ba sa usapan? Nangako akong hindi kita tatanggalin sa trabaho. Pero wala akong sinabing magiging manager ka pa rin. Hindi, sandali lang. Hoy. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Hindi na uubra sa akin ang taktika mong iyan sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa sitwasyon, hindi mo ako tatanggalin, pero hindi mo rin ako gagawing manager. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi ba't sinabi ko lang kanina? Nasa sahig ng Ye Group, ikaw na ang magpapatulo ng pawis sa pagmamapa. Sandali, anong ibig mong sabihin? Yifan, gusto mong gawin akong janitor? Bakit? Ayaw mo ba? Malamang. Ayoko. Graduate ako ng isang sikat na universidad pagkatapos gagawin mo lang akong janitor? Kung ayaw mo, edi huwag. Ikaw na, ang humanap ng ibang mapapasukan. Masyadong maliit ang Ye family para sa isang dakilang taong tulad mo. Wag naman. Kaya lang naman ayaw kong maging janitor ay para rin sa kapakanan mo. Hemp, paanong naging para sa akin iyon? Isipin mo muna kasi, magkaklase pa rin tayo kahit anong mangyari. Kapag kumalat ang balita na isang janitor lang pala ang kaklase ni Young Master Ye, ikaw ang mapapahiya doon. Kapag nalaman ito ng iba at nalaman nilang janitor na ang kaklase mo sa Young Master Ye, ikaw ang mapapahiya doon. Sa tingin mo ba? Ay may pakialam ako doon? Sandali, bakit mo ba ito ginagawa? Napakawalang katarungan nito. Nagpakahirap akong makapagtapos ng kolehiyo at makahanap ng magandang trabaho. Pero dahil lang nagkamali ako sa iyo, ginawa mo akong janitor? Masyadong malupit ang ginagawa mo. Ako pa ang malupit? Hindi ba ganoon din ang ginawa mo sa akin kanina? Pinagtrabaho mo ako bilang janitor sa kusina at hinayaan mo si Shukang nasaktan ako. Ako? Kung ano ang itinanim, siyang aanihin, isipin mo ang mga ginawa mo. Pero dahil naging magkaklase tayo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maging janitor ka sa Ye Group sa loob ng 3 buwan. At kapag naging maayos ang paglilinis mo at wala nang nagreklamo sa iyo, ibabalik kita sa posisyon mong manager. Wait lang, 3 buwan talaga? Ano? Ayaw mo? Gawin nating 6 na buwan. Payag na ako. Payag na po ako. Kayong lahat, maging maingat na kayo. Lahat tayo ay tao lang. Mahirap ang buhay para sa lahat. Walang sinuman ang mas mataas sa iba. Yerexin, bakit mo ba ako tinatawagan? Hello? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Para sa iyo? Ang sorpresang tinutukoy mo ay si Pamilya Wang? Mula ngayon, ako na ang bahala sa sarili kong mga problema, hindi ko kailangan ng tulong mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa sarili kong problema at hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kailan mo ba ako mapapatawad? Kung tatawag ka man sa akin uli para lang sabihin ang mga ganitong bagay, huwag mo na akong tatawagan pa. Huwag mong ibaba. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yon? Ang lola mo, nawalan ng malay kanina, umuwi ka na rito para makita siya. Ano? Bakit hindi mo sinabi agad? Uuwi na ako agad. Shukang, may kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na ako. Sa susunod na lang tayo magkita. Yifan? Ang card mo. Gamitin mo na lang yan pambayad. Malulugi na rin ba ang Ye family? Hindi ko alam. Kapag nalugi ang Ye family, kahit janitor ay hindi ka makakapasok, maghanda ka ng matulog sa kalsada. Kailan kaya babalik si Yifan? Malapit na po siguro. Lola, anong nangyari sa inyo? Ayos lang ba kayo, Lola? Yifan, nandito ka na pala. Ayos lang ang lola. Lola, bakit bigla na lang kayong nagkasakit ng ganito? Nakita na ba kayo ng doktor? Oo, ayos lang talaga ang lola. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Ang lola mo kasi, nakalimutang uminom ng gamot sa high blood dahil sa taas ng presyon ay nahilo siya at nawalan ng malay. Mabuti na lang at nakita agad siya. Kung hindi, baka hindi mo na nakitang muli ang lola mo. Pasaway kang bata. Huwag kang makinig sa kanya. Sadyang makalimutin lang ang lola, kaya nakalimutan ang gamot. Walang kinalaman ang nangyari sa iyo. Medyo makalimutin na si lola, nakalimutan kong uminom ng gamot sa high blood, kaya wala kang kasalanan dito. Lola, patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Pinag-alala kita. Nag-aalala lang talaga si lola sa iyo. Kapag hindi ka nakakauwi ng isang araw, ay hindi rin makatulog si lola ng isang buong gabi. Paano naman bubuti ang kalusugan ko niyan? Tama po iyon. Itong Ye Group naman po ay mapupunta rin sa iyo balang araw kung hindi ka agad babalik para magmana. Sakaling may mangyaring masama sa amin,
Hindi mo ito kayang hawakang mag-isa. Tama ang tatay mo, gaano mo man siya kamuhian, ang Yishi ay para rin sa pagmamanahan mo balang araw. Matanda na si Lola, gusto ko lang nasamahan mo pa si Lola. Sige po, Lola, pinapangako ko po, babalik ako sa Ye family. Mabuti. Sabihan mo siya na ibigay ang pwesto ng general manager at bukas na bukas ay uumpisa na siya sa pwesto. Lola, ayaw ko pong maging general manager. Bakit naman? Lola, baguhan pa lang po ako sa trabaho, at kung ibibigay agad sa akin ang pwesto ng general manager, natatakot po ako na baka hindi ako maka-adjust agad, tsaka hindi rin po iyon makakabuti sa kumpanya. Gusto ko pong magsimula mula sa baba para malaman ang kalagayan ng bawat departamento sa kumpanya at para na rin mahasa ang sarili ko. May punto ka naman. Kung magiging general manager ka agad, baka nga mahirapan kang mag-adjust. Ganito na lang, Nay. Pabayaan niyo po siyang magsimula mula sa pinakamababang posisyon. Sige, ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Teka po pala, dapat ay manatiling lihim ang tunay kong pagkakakilanlan. Sige, gawin mo na ang mga kailangang ihanda. Oo nga pala, kailangang ilihim niyo ang tunay kong pagkatao. Sa ganitong paraan ko lang mauunawaan ng mabuti ang kapaligiran sa trabaho dito sa kumpanya. Hindi ka ba natatakot na baka yung mga dating empleyado ay pagtulungan ka dahil bago ka lang? Sakto, napansin ko kamakailan na sa sales department ay marami ang umaalis na empleyado. Tamang-tama na pupunta ka roon, obserbahan mo na rin ang mga nangyayari. Kung talagang may mga masasamang impluensya na sumisira sa aking Ye Group, ay agad mo silang alisin at paalisin. Maliit na pagsubok din ito para sa iyo. Opo. Naiintindihan ko po. Papa, maghahanda lang po muna ako at pagkatapos ay babalik na ako sa Ye family. Sige, magmadali ka na. Opo, aalis na po ako. Ang batang iyon, laging nagmamadali. Sa wakas ay ayos na ang lahat, dahil nakabalik na ang apo ko. Mama, lahat po ito ay dahil sa inyo. May bagong Bukans na restaurant sa baba ng kumpanya. Napakasarap ng pagkain. Kumain ako doon kahapon. Pati yung milk tea shop. Sobrang sarap din. May bago rin silang mga cold drinks. Manager Zhang. Magandang araw po, Manager Zhang. Manager Zhang. Maganda pala ang kapaligiran dito sa Ye Group. Nagbabati ang mga magkakatrabaho. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Hali kayo, sakay na. Lumabas ka muna riyan. Pasensya na po, Manager Zhang. Baguhan lang po ito at wala pang alam. Mauna na po kayong umakyat. Pasensya na po, Manager Zhang. Bago lang po siya rito at wala pang alam. Mauna na po kayong umakyat. Teka lang, anong ginagawa nyo? Si Manager Zhang, mayroon ba siyang nakakahawang sakit? Bakit ayaw mong umakyat? Muntik ka nang mapahamak ng malaki. Hi, ngayon lang kita nakita rito. Bago ka lang ba? Oo, andito ako para sa interview. Magpapa-interview ka pala. Alam mo ba kung sino yung lalaking umakyat na yon? Siya ang ating Manager Zhang sa business department. Alam ko, hindi ba't kakasabi nyo lang? Binabalaan kita. Ang taong si Manager Zhang ay napakasungit at mahirap pakisamahan. Wala siyang sakit. Ang problema lang, ayaw na ayaw niyang may kasama sa loob ng elevator. May bago kaming empleyado dati. Ilang araw pa lang siyang pumapasok dahil lang sa hindi siya lumabas ng elevator. Agad siyang pinatalsik sa trabaho. May sayad ba siya? Bakit ang laki ng ulo niya? Hinaan mo lang ang boses mo. Kapag nalaman ni Manager Zhang na sinisiraan natin siya, pareho tayong lagot. Manager lang siya, bawal na bang magsalita? Hay naku, fresh graduate ka siguro no? Halatang wala ka pang karanasan sa trabaho. Sasabihin ko sa iyo, kahit na tayo ay sa Ye Group, nasa business department pa rin tayo. Si Manager Zhang ang ating pinuno. Lahat tayo, kailangang sumunod sa bawat utos niya. Naintindihan mo? Sa madaling salita, siya ang naghaharing-hari sa business department. Naghaharing-hari? Bakit? Wala na bang mas nakakataas na nagbabantay sa kanya? Sa madaling salita, siya ang naghahari-harian sa departamento namin. Hari? Bakit? Wala na bang mas nakakataas sa kanya? Halatang wala ka pang karanasan. Ang mga nasa itaas niya ay ang general manager at ang chairman, mga abalang big boss sila. Wala silang panahon para pakialaman ang sitwasyon nating maliliit na empleyado. Andyan na ang elevator. Tara na sa itaas. Sige. Ang conference room para sa interview ay sa dinal na ito. Sasamahan na kita. Sige po, salamat talaga. Wala iyon. Kapag nakapasa ka sa interview, mula ngayon ay magkatrabaho na tayo. Tara. Salamat. Heto na iyon. Pumasok ka na muna at maghintay. Tatawag ako ng taong mag-interview sa iyo. Sige po, salamat. Ikaw ba ang aplikante para sa interview? Opo, magandang araw po.
Heto, sagutan mo ang form. Sige po. Sa isang bagong dating na aplikante, nakuha niya pang itaas ang paa niya sa lamesa. Napakabastos naman niya. Anong tinitingin-tingin mo? Sagutan mo iyan kung gusto mo, kung hindi, lumayas ka rito. Anong tinitingin-tingin mo? Sagutan mo kung gusto mo, at kung hindi, lumayas ka. Sandali. Ang sinasabi ko lang, pwede bang ayusin mo ang pakikitungo mo sa mga bagong aplikante? Tinuturuan mo ba ako sa trabaho ko? Alam mo ba, kung nasaan ka, ito ang Ye Group. Napakaraming college graduate ang nagkakadarapa para lang makapasok dito. Alam mo ba, na may oras pa ako na pumunta rito para interview ka? Parang utang na loob mo na to sa mga ninuno mo. Alam mo ba yon? Mula ka sa anong departamento? Wala kang pakialam kung anong departamento ako, Sino ka ba sa akala mo? Sino sa atin ang nag-i-interview? At sino ang aplikante? Totoo, nandito ako para sa interview. Pero dahil bahagi ka ng Ye Group at ikaw pa ang interviewer, dala mo ang imahe ng Ye, dapat ay nag-iingat ka sa kilos mo, di ba? Aba, sa mga hindi nakakaalam, aakalain nilang isa kang tagapagtanggol ng katarungan. Ang lakas ng loob mo. Kung hindi lang kita kilala, aakalain kung ikaw ang chairman. Hindi ka ba natatakot na ireklamo kita? Haha, reklamo? Sige, gawin mo. Sige. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang manager ng departamentong ito ay si Gneng. Zhang, pinsan ko siya. Siya ang masusunod dito. Ireklamo mo ako. Subukan mo lang. Sige, subukan mo. Pinsan? Wala bang panuntunan ng Ye Group na bawal ang mga empleyadong may koneksyon o kamag-anak sa kumpanya? Paano mo nalaman yan? Nakasulat yan sa opisyal na patakaran at tila alam naman yan ng bawat empleyado. Naku po, ay nako. Tila alam na po ng bawat empleyado. Grabe, hay naku. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ha? Sa departamentong ito, pinsan ko ang manager at ang nasa human resources naman ay pinsan ko ring babae. Ang nasa accounting, pangalawang tito ko. Maging ang janitor ay tita ko. Walang mga ngahas na pumatol sa akin, haha. Ano? May ganoon palang nangyayari? Ibig sabihin, ang buong departamentong ito ay negosyo na pala ng pamilya nyo? Parang ganoon na nga. Sabi ng pinsan ko, sa takdang panahon, ang departamentong ito ay mapapangalanan din kay Zhang. Ang tindi ni Manager Zhang, ibig sabihin ay itinatago nyo ang katotohanan kay Ye family at inaangkin ang lahat dito. Siyempre naman, sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong makapasok sa kumpanyang ito, kailangan mong sumunod ng maigi sa amin dahil kung hindi, paniguradong magsisisi ka. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Kung naiintindihan mo, bilisan mong sagutan ang form. Huwag mong ubusin ang oras ko sa paglalaro ng video games. Hindi ko akalain na may ganitong ambisyon pala ang manager ng departamento na dinala ang buong pamilya sa kumpanya. Mas mabuting huwag muna akong gumawa ng kahit anong hakbang. Obserbahan natin si Manager Zhang kung gaano talaga kalawak ang impluensya niya. Sir, tapos na po akong sumagot. Akin na nga iyan. Ay, si Fury University? Haha. Teka, anong klaseng paaralan ito? Uy, Fury University, haha. Ano bang eskwelahan ito? Ang pagbasa sa salitang iyan ay Dan. Oh, Universidad ng Danri. Bakit? Ang eskwelahan nyo ba ay nagtitinda ng itlog? Marunong ka ba talagang magbasa? Ang tawag sa dalawang salitang iyan ay Fudan. Ha? Bakit? Dan ang basa sa salitang ito para sa paaralan. Nilagyan lang ng guhit sa tabi ng araw, naging itlog na agad. Tatanungin kita, marunong ka ba talagang magbasa? Ang Universidad ng Fudan ay isa sa mga nangungunang eskwelahan sa buong mundo. Marunong ka ba talagang bumasa? Narinig mo na ba iyon? Oo. Narinig ko na iyon. Narinig ko na. Universidad ng Fudan ba? Kilalang universidad yan. Kahit ang salitang Dan sa Fudan ay hindi mo alam. Siguro ay hindi ka man lang nakapag-aral. At talaga namang nagpadala ng taong hindi man lang marunong bumasa para mag-interview ng mga bagong empleyado. Napakalakas talaga ng loob ng Manager Zhang na ito. Maaari ko bang itanong, interviewer, saang universidad ka ba nakapagtapos? Basta mas sikat ang pinanggalingan ko kaysa sa iyo. Ako ba ang ini-interview mo o ako ang nag-interview sa iyo? Anong pakialam mo kung saang school ako galing? Teka, sa bahaging ito ng trabaho ng mga magulang mo, bakit hindi mo ito sinagutan? Matagal nang wala ang aking ina at ang ama ko naman ay nagsasaka sa probinsya. Hindi ko alam kung paano ito isusulat. Ano? Magsasaka sa probinsya? Kung ganoon, isa ka lang palang taga-probinsya na walang pinag-aralan. Oo, tama ka. Walang hiya. Inaksaya mo lang ang oras ko. Umalis ka na dito. Inakala mo bang pwede ka sa lugar na ito? Dinudumihan mo lang ang sahig ng kumpanyang ito. Teka lang, itong upuang ginamit mo. Kakailanganin pa naming i-disinfect ito. Ano bang ibig mong sabihin? Sandali, yang upuang yan.
Kailangan pa naming i-disinfect pagkatapos. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin, dahil lang taga-probinsya ako, hindi na ako nararapat pumasok sa kumpanyang ito? Siyempre, hindi mo ba nakikita kung anong klaseng lugar ito? Isa ka lang namang dukhang, taga-probinsya, umalis ka na. At wag nang makigulo rito, bumalik ka na lang sa pagpapakain ng baboy. Ngayon lang ako nakakita ng mga interviewer sa isang kumpanya na hindi abilidad ang tinitingnan, kundi ang pinanggalingan. Wala akong pakialam sa ibang lugar, pero dito sa amin, ganito talaga. Bawal dito ang mga taga-probinsya, kaya umalis ka na. Itawag mo rito ang manager nyo. Sa tingin mo ba ang manager namin ay basta-basta mo lang pwedeng makaharap? Ha? Ano? Aalis ka ba o hindi? Hoy, aalis ka ba o hindi? Kapag hindi ka umalis, ipapakaladkad kita sa mga guard. Sige po, subukan mo. Anong kaguluhan ito? Rinig na rinig hanggang doon. Ay, pinsan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tawagin mo akong Manager Jiang dito sa kumpanya. Sige po, Manager Zhang. Mayroon kasing lokong nag-a-apply dito, isang taga-probinsya, ang lakas ng loob na mag-interview sa kumpanya natin, ayaw pa umalis kahit pinapaalis na. May ganoon pa palang nangyayari? Oh, ikaw pala. Ikaw yung nandoon sa elevator na lalaking walang galang. Pasensya na po, Manager Jiang. Hindi ko alam na ipinagbabawal nyo pala ang makisabay sa inyo sa elevator. Ayos ah. Kapapasok mo lang sa kumpanya, mukhang inalam mo na agad ang mga gusto ko. Masyado pong sikat ang pangalan ni Manager Zhang, kaya imposibleng hindi ko malaman. Manager Zhang, wag nyo na siyang pansinin. Paalisin na lang natin. Na magpatawag si He Shuang-Shuang ng mga aplikante, hindi ba muna nila sinisiyasat ang pinanggalingan? He Shuang-Shuang, noong tumawag ka ng mga tao para sa interview, hindi ba kayo nagba-background check? Bakit mo pinatuloy ang ganitong klaseng probinsyana dito? Pasasagutin ko po siya sa nangyaring ito mamaya. Gusto ko lang magtanong, Manager Zhang. Ang pangunahing pamantayan ba sa pagkuha ng empleyado ng kumpanyang ito ay ang background ng pamilya? Ang natatandaan ko sa Ye Group ay parang wala namang ganoong patakaran. Kung sino ang may huling say dito sa Ye Group, hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo pa ba nakikita? Kahit manager ka pa, kailangan mo pa ring sumunod sa mga utos ng Ye Group. Ha 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 ha. Masyado kaming malayo sa management kaya hindi nila ako abot. Alam mo ba yon? Sina Yerixin at chairman ay buong pusong nakatuon sa anak nilang lumayas ng bahay kaya wala silang panahon para pakialaman ako. Dito, ako ang tunay na hari. Mukhang ako pala ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya kailangan kong ayusin ang gulo na ito at tuluyang alisin ang pesteng gaya ni Manager Zhang mula sa Ye Group. Aba, graduate ka pala ng Fudan University? Sa tingin ko, mas marunong ka bang magbasa kaysa sa kanya? Mali na naman ang basa mo. Hindi ko naman alam na Dan pala ang basa doon, di ba? Isa pa, hindi naman ito kamukha ng salitang itlog. Bakit naging Dan ang basa sa karakter na araw na may guhit sa ilalim? Sabi ko mag-aral ka ng mabuti, pero pinili mong magpakain ng baboy. Sinabihan kita na mag-aral ng mabuti, pero mas pinili mong magpakain ng mga baboy. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na malaking kumpanya ito, malaking kumpanya. Pinaghirapan kong maipasok ka rito. Hindi mo ba talaga kayang galingan para sa akin? Naku, narito ka naman eh. Bakit ako matatakot? Sino ba ang makakautos sa akin dito? Hindi ba? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin? Sinabi mong lahat ng nag-a-apply, kapag pumasok na rito, amin mo muna kung ano ang trabaho ng mga magulang nila. Kapag mayaman, hayaang magtrabaho, kapag mahirap, palayasin sila. Sino namang mag-aakala na napakatigas ng batang ito, hindi man lang mapaalis? Ganoon pala yon? Naiintindihan ko na. May trabaho kapag may pera. Siyempre, hindi mo ba alam na ang mga taong nasa labas para makapasok sa kumpanya natin ay nagbibigay sa amin ng malalaking regalo at sigurado akong ang isang dukhang tulad mo ay hindi kayang magbayad. Ano? Regalo para sa inyo? Tungkol sa pagbili ng trabaho gamit ang pera, ngayon ko lang narinig ang tungkol diyan. Marami ka pang hindi alam. Ang isang hampas lupang katulad mo. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ito ang nangungunang Jiangcheng ng Ye Group. Napakadaming tao ang nagkakandara pa para lang makapasok dito. Totoo iyan. Kailangan kong maglagay ng mga kondisyon, kundi ay hindi pwede. Ang sinasabi ninyong kondisyon ay kung sino ang may mas makapal na suhol, hindi ba? Eksakto. Hindi ba kayo natatakot na isumbong sa autoridad? Isumbong? Dapat pa nga silang magpasalamat sa akin dahil binigyan ko sila ng pagkakataong magtrabaho. Bakit nila ako isusumbong? Anong klaseng maling katwiran iyan? Hindi ito maling katwiran. Anong klaseng baluktot na pangangatwiran yan? Hindi ito baluktot na pangangatwiran. Ito ang realidad. Hoy bata! Dahil nakikita kong nakapagtapos ka sa Fudan University, bibigyan kita ng pagkakataong makapasok sa Ye Group. Oh? Anong pagkakataon? Di ba sabi mo kanina, pinsan, basta taga-probinsya, ay hindi pwedeng pumasok sa kumpanya natin? Wala kang alam. May ilang taga-probinsya ngayon na mayaman. At sa tingin ko sa kanya, hindi naman siya mukhang naghihirap o nagugutom. Ang gawin niya, ipakita niya na kaya niyang ibenta ang bahay nila. Ha? Saan naman siya titira? Wala akong pakialam kung saan siya titira. Wala akong pakialam kung matulog siya sa kalye. Ang mahalaga, nakuha na natin ang pera. Ang galing nyo. Talagang gumawa ng paraan. Siyempre, kung hindi, paano ko bubuhayin ang buong pamilya ko? Tama nga naman po. Ganito, bigyan mo ako ng $200,000
at papayagan kitang magtrabaho sa kumpanya namin. Ano? $200,000? Binigyan ka na nga ng diskwento, sa iba ay $300,000. $300,000 para lang makakuha ng trabaho? Hibang na ba kayo? Isipin mo to. Kung magtatrabaho ka rito, dahil sa pinag-aralan mo, kikita ka ng hindi bababa sa 10 hanggang $20,000 kada buwan. Ang $200,000, isang taon mo lang kikitain yan. Pagkatapos niyan dito sa kumpanya ay malinis na ang kita mo, hindi ba? Ha ha ha! Ibig sabihin ba nito ay magtatrabaho ako sa inyo ng libre sa loob ng isang taon? Hindi ganoon ang dapat mong pagtingin dito. Ibig bang sabihin ay nagtrabaho ako ng libre sa inyo sa loob ng isang taon? Huwag mong sabihin iyan. Binigyan kita ng pagkakataon na makapagtrabaho, kaya hindi mo ba ako dapat bayaran? Ganyan talaga ang takbo ng buhay. Ha ha ha! Tama, tinutulungan ka lang namin. Kung ganoon, dapat pala akong magpasalamat sa inyo. Pero, wala akong pera. Kahit hindi na $200,000, kahit 20,000 ay wala ako. E di ibenta mo ang bahay mo. Ibenta ang bahay? Saan nyo naman ako gustong tumira? Wala akong pakialam kung saan ka titira. O baka naman, gusto mong dito na lang sa kumpanya tumira. Yari lang sa tisa ang bubong ng bahay namin, tumutulo pa ito kapag umuulan, kaya hindi ito gaanong mahal. Pinsan, sinasabi ko na sa iyo, talagang walang pera ang taga-probinsyang ito. Bilisan mo, paalisin mo na lang siya. May isa pa akong paraan. Pumirma ka ng isang kasunduan. Mapupunta sa akin ang sweldo mo sa unang taon at papayagan kitang makapasok sa kumpanya namin. Pinsan, bakit ba kailangang siya pa ang tanggapin mo? Wala kang alam. Isa itong magaling na estudyante mula sa Fudan University. Malay natin, baka higit pa sa $200,000 ang kitain niya sa isang taon. Ang asawa ko ay manganganak na ng pangatlong anak namin, napakalaki ng gastos bawat buwan. Kailangang humanap ako ng paraan na magkaroon ng sapat na pera na pambuhay sa mga anak ko, hindi ba? Pero, Sandali lang. Ang Secretary Chen ni Chairman Ye. Si Secretary Chen ng Chairman Ye. Oh, Secretary, bakit mo siguro? naisipang tumawag sa akin? Bakit mo naisipang tumawag sa akin? Tungkol ito sa sitwasyon ko. Ha? Nasa pintuan ka na po? Sige po. Pupuntahan kita agad para sunduin. Kainis. Bakit siya nandito? anong nangyari? Kaninong tawag yan? Sa sekretaryo ni Yerixin. Secretary Chen, tuloy po kayo. Secretary Chen, pasensya na po. Pinaghintay kita ng matagal. Bakit po kayo napabisita ng biglaan ngayon? Naparito ako para mag-inspeksyon sa sales department? Kailangan ko pa ba ng permiso mo? Hindi po. Hindi po sa ganoon. Pwede po kayong pumunta kahit kailan nyo gusto. Hump. Kakaiba rin siya Kala mo kung sino, alalay lang naman ng boss. Ang yabang naman. Secretary Chen, pasok po. Hump. Sabi ni Chairman Ye, ang batang amo ay magre-report sa sales department ngayon, kaya pinapatingin niya sa akin ang sitwasyon. Bakit parang wala siya rito? Secretary Chen, may hinahanap po ba kayong tao? Huwag kang magtanong ng mga bagay na wala kang kinalaman. Secretary Chen, may hinahanap po ba kayong tao? Huwag ka nang magtanong ng hindi kailangan. Sige po. Manager Zhang, nitong mga nakaraan ay malinaw na bumagsak ang sales ng department nyo. Ano ang nangyari rito? Hi. Nitong mga nakaraan ay hindi maganda ang takbo ng buong merkado. Oh, talaga ba? Opo, ganoon nga po. Baka naman may ilang mga taong kumukurakot at ibinubulsa ang lahat ng pera. Ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang iyon? May nalalaman ba siya? Pumunta ba siya rito ngayong araw para kumuha ng ebidensya laban sa akin? Secretary Chen, ano po ang ibig ninyong sabihin diyan? Hindi niyo naman po siguro ako pinaghihinalaan, di ba? Matapat po ako kay Ye Group. Saksi ang langit sa katapatan ko. Sige na, nabanggit ko lang naman iyon. Bakit ka nag-overact? Hindi ba dumating si Young Master? Parang nandoon siya sa may pinto. Nandoon nga talaga siya, sa may pinto. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsasabi ng kahit ano. Manager Zhang. Ano po iyon, Secretary Chen? Manager Zhang. Ay, Secretary Chen, ano iyon? Mayroon bang bagong empleyadong magsisimula ngayong araw? Bagong empleyado? Wala naman po. Hindi dapat ito nangyayari. Wala siya sa business department. Nasaan kaya ang taong iyon? Secretary Chen, may hinahanap ba kayo? Huwag na kayong maghanap, narito lang ako. Anong problema mo? Sino ang may sabing magsalita ka? Anong boses iyon sa loob? Ha? Anong boses iyon sa loob? Wala po iyon, baka namamalikmata lang ang pandinig nyo. Sandali! Maniwala ka, paparusahan kita. Bakit ka narito?
Anong ginabalak mo? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bantayan mo siyang mabuti? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang nagsalita at hindi ko naman pwedeng busalan ang bibig niya. Kapag may nangyaring masama mamaya, yari kayo sa akin. Anong nangyayari dito? Oo. May meeting lang po ang mga empleyado ng kumpanya namin. Tapos na ang meeting ngayon, maaari na kayong lumabas? Kung gusto mo pa rin manatili sa kumpanyang ito, itikom mo ang bibig mo. Huwag kang magsalita ng hindi dapat, naintindihan mo? Ha? Manager Zhang? May mga bagay ba talagang hindi dapat sabihin? Mayroon pa ba akong bagay na hindi nalalaman? Wala po talaga. Mayroon ba akong hindi nalalaman dito? Wala po. Ang ibig sabihin ni Manager Zhang ay ang paggamit niya ng impluensya para ipasok ang lahat ng kanyang mga kamag-anak sa kumpanyang ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ano itong mga pinagsasabi mong kalokohan? O baka naman ay ang paniningil ni Manager Zhang sa mga aplikante bago sila payagang makapasok sa kumpanya? Ikaw? Anong tinititingnan niyo pa riyan? Bilis, takpan niyo ang bibig ng bastos na lalaking ito. Manahimik ka. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Hindi po, puro kasinungalingan iyon. Ang taong ito ay nag-apply lang dito. Pero hindi siya natanggap, kaya nagtatanim siya ng sama ng loob para siraan kami. Totoo po iyon. Tingnan niyo po, nanggaling lang siya sa kung saang mababang paaralan. Kahit ang isang graduate ng Fudan University ay hindi natanggap, mukhang masyadong mataas ang iyong mga standard, Manager Zhang. Kahit na mataas ang pinag-aralan niya, napakasama naman ang ugali niya. Anong sinabi mo? Totoo po ang sinasabi ko, matagal nang wala ang nanay niya at hindi na rin siya pinapansin ng tatay niya, kaya lumaki siyang walang tamang asal. Sa harap mismo ng sekretary ni Ye Rixin, sasabihin mong walang asal ang anak ni Ye Rixin? Haha. Sinasabi mong wala siyang asal? Opo. Walang hiya ka. Bakit ka tumatawa? Kita niyo na, sinasabi kong wala siyang asal, pero nakukuha pa niyang tumawa. Hindi ko alam kung paano siya pinalaki ng kanyang ama. Oo nga pala. Paano ba ako pinalaki ng ama ko, Secretary Chen? Buwisit ka. Sino ba sa tingin mo ang kinakausap mo? Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Walang hiya ka. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Alam mo ba kung sino siya? Sino ba yan? Hindi ba't isa lang siyang mahirap na batang galing sa probinsya? Walang hiya ka. Anong mahirap? Siya ang kaisa-isang anak ni Chairman Ye, ang batang amo ng Ye family, na si Ye Yifan. Anong sinabi mo? Sabi mo kanina wala siyang modo. Ibig sabihin ay iniinsulto mo rin si Chairman Ye. Alam mo ba yon, Unggoy? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Siya ba talaga ang tunay na anak ni Chairman Ye? Ano pa ba? Nakalagay sa interview form mo kanina at malinaw na malinaw ang pangalang Ye Yifan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Ang mahalagang bagay lang kay Manager Zhang ay ang background ng pamilya ko. Wala siyang pakialam kung anong pangalan ko. Hindi ba, Manager Zhang? Mahal na yang Master Ye, sana po, bakit hindi po kayo nagsabi sa akin ng maaga, tuloy ay nagkaroon tayo ng malaking hindi pagkakaunawaan. Hey, hindi pagkakaunawaan? Sa tingin ko ay hindi lang ito basta hindi pagkakaunawaan. Ngayong araw na ito, napakaswerte ko naman talaga dahil nakita ko ang mapang-abuso nating hari sa sales department. Paumanhin po, isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Tila nalaman na ng ating batang amo ang sitwasyon. Oo, halos alam ko na. Kung hindi pa ako nag-interview dito ngayong araw, hindi ko malalaman na sa loob ng ating maliit na sales department ay may naninirahan palang malaking peste. Kung hindi dahil sa pagpunta ko rito para sa interview, hindi ko talaga malalaman na sa maliit nating departamento ng benta ay may ganoon kalaking katiwalian. Secretary Chen, lagi ka na lang po palang niloloko ng dalawang taong ito. Ang buong departamento na ito ay parang naging pag-aari na ni Zhang. Young Master Ye, pagkukulang po namin ito, sisiguraduhin naming maiimbestigahan ang bagay na ito. Young Master Ye, nagsusumamo po ako sa inyo. Ang mga sinabi ko sa inyo kanina ay biro lang po. Huwag niyo po sanang seryosohin. Kung totoo man ito o hindi ba't malalaman natin pagka-imbestiga? Balita ko, mula sa departamento ng pananalapi hanggang sa mga janitor, ay lahat mga kamag-anak mo, masyadong malawak ang impluensya mo, Manager Zhang. Sinabi mo sa kanya ang lahat, di ba? Buisit! Paano ba kita pinagsabihan noon? Sabi ko sa iyo, huwag kang masyadong madaldal. Hindi mo ba talaga kayang isara ang bibig mo? Kahit sa taong hindi mo naman kilala, ibinasura mo ang lahat ng sikreto natin. Pasasukuin kita. Tigil na. Kasalanan ko ba ito? Paano ko malalamang kinukuha lang niya ang impormasyon sa akin? Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na ikaw ang masusunod sa departamentong ito? Tama na. Huwag na kayong magturuan dyan. Mag-impake na kayo ng gamit nyo at umalis na kayo. Anong gagawin natin, pinsan? Tatanggalin niya tayo sa trabaho. Hindi man lang ako nakatapos ng junior high. Kung masisibak ako, hindi na ako makakahanap ng bagong trabaho. Hindi nakatapos ng junior high? Nagawa mong maglagay ng walang sapat na pinag-aralan para maging interviewer sa benta. Ginawa mo na ba talagang sarili mong tahanan, ang Ye Group? Ang lakas ng loob mong kumuha ng taong hindi nakapag-aral para maging interviewer ng business? Ginawa mo na ba talagang sariling bahay itong Ye Group? Magsisimula pa lang sana ako. Naku, tumahimik ka na lang muna. Huminahon po muna kayo. Sisisantihin ko na silang lahat ngayon din. Sisisantihin?
Wala ka ng kapangyarihan para gawin iyon ngayon. Ilabas ang utos sa business department na si Manager Zhang. Dahil sa pag-abuso sa posisyon at pangungurakot sa kumpanya, tanggalin siya sa trabaho at sampahan ng kaso. Ang lahat ng perang kinulimbat mo sa loob ng maraming taon, isoli mo lahat iyan. Masunusunod po, batang master. Sisisantihin ako? Ano ang karapatan ninyong sisisantihin ako? Ako ang boss sa business department na ito. At kung wala ako, ang department na ito ay baliwala. Bakit niyo ako sisisantihin? Manager Zhang, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo? Dapat mong malaman na ang business department ay pagmamay-ari pa rin ng Ye Group. Hindi dahil sa hindi magsasara ang Ye Group kapag wala ka, kundi ikaw ang magugutom kapag iniwan mo ang Ye Group. Lalo na dahil mahaharap ka sa mga asunto mula sa Ye Group. Maglalabas din kami ng utos na iban ka. Walang kumpanya sa industriyang ito ang tatanggap sa iyo. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Dito sa Ye Group, hindi ang isang maliit na manager na gaya mo ang masusunod. Ang aming Ye Group ay hindi madidiktahan ng isang maliit na manager na gaya mo. Tama na. Ayoko nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Ikaw na ang bahalang tumapos dito. Oh, batang master. Itong business department. Ikaw po ba ang kukuha nito ngayon? Hindi na muna. Hayaan mo na munang bakante ang posisyon na yan dahil gusto ko pang magsimula bilang isang ordinaryong empleyado. Sige po. Siguradong matutuwa ang chairman kapag nalaman niyang sa unang araw niyo ay nakatuklas na kayo ng ganyang kalaking problema. Tiyak na magiging proud po siya. Huwag mo na akong bulahin. Ang ganitong kalaking problema ay hindi man lang napansin ni Yerixin. Ibig sabihin ay may mali sa pamamahala niya. Baka masyado lang pong busy ang chairman. Sabihin mo sa kanya na bawasan ang pagbabantay sa akin at pagtuunan na lang ang trabaho para lalo pang umasenso ang Ye Group. Opo, tama po kayo. Bakit ka pa nakaupo riyan? Alis na. Halika rito at alalayan mo ako. Hindi ako makabangon. Pwe, di ba't sinaktan mo ako kanina? Hindi kita tutulungan. Ikaw, anong klaseng pag-uugali yan? Bakit? Anong masama sa ugali ko? Total hindi ka naman na manager. Sino pa sa tingin mo ang magsisilbi sa'yo, pwe? Zhao Jian. Ikaw. Zhao Jian. Ikaw talaga. Ito ba ang mahirap mong kamag-anak na tinulungan mo? Kapag nalagay ka sa alanganin, sila pa ang unang aapak sa'yo. Nasira ang magandang kinabukasan mo sa sarili mong mga kamay. Wala kang kwenta. Hey, Uy, anong ginagawa mo rito? kamusta ang interview mo? Nakatasa ka ba? Oo, nakapasa ako. Talaga? Hindi ko akalaing magaling ka pala. Tara, ihahanap kita ng magandang pwesto. Sige, salamat sa iyo. Naku, wala iyon. Magkatrabaho na tayo simula ngayon. Nga pala, kamusta ang relasyon niyo ni Manager Zhang? Hi, sa totoo lang, siya ang pinakaayaw ko sa lahat. Kung hindi lang para manatili sa Ye Group, matagal na akong nag-resign. Hi, hindi mo lang alam. Simula nang maging manager siya, naging magulo na ang sales department. Inis na talaga ako. Huwag kang mag-alala, hindi mo na makikita si Manager Zhang pagkatapos nito. Anong sabi mo? Wala lang, malalaman mo rin mamaya. Tara na. Maupo ka sa tapat ko, at kapag may hindi ka naiintindihan sa trabaho, maaari kang magtanong sa akin, at tuturuan din kita. Sige po, sige. Shuang, sino ang lalaking ito? Bakit parang tuwang-tuwa kayong dalawa habang nag-uusap? Siya ang bago nating kasamahan sa trabaho. Ay, oo nga pala, hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako si Ye Yifan. Shuang, halika muna rito. May sasabihin ako sa'yo. Papunta na. Ay, pupunta lang muna ako doon, mag-usap muna kayo. Sige. Shuang pala ang pangalan niya. Napakagandang pangalan. Hoy, baguhan. Binabalaan kita. Sa akin lang si Shuang. Oo talaga? Ikaw ba? Ang boyfriend niya? Magiging boyfriend niya na rin ako sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, hindi ka pa niya boyfriend. Alam ko naman na ang mga babaeng katulad ni Shuang maganda na, mabait pa ang ugali, kaya hindi ka takatakang magkagusto ka sa kanya. Pero, hindi mo mapipigilan ng ibang tao na magkagusto rin sa kanya, di ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kahit sino ka pa, huwag mo nang subukang lapitan si Shuang. Akin lang siya. Bumalik ka na lang dito kapag naging boyfriend ka na niya. Ikaw. Hoy bata, humanda ka, hindi pa tayo tapos. Kawili-wili. May nangyari. May gulo. Anong nangyari? Kakarating lang ng balita mula sa itaas. Sinibak na sa trabaho si Manager Zhang at narinig kong sasampahan pa siya ng kaso. Ano? Maayos naman ang lahat. Bakit biglang nagkaproblema? Buti nga sa kanya. Nakita niyo naman ang yabang ng pamilya nila. Hindi man lang ako pinapasakay sa elevator. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong na-late at kung magkano ang kinaltas sa akin. Tama ka. Hindi ko alam kung sino ang sobrang galing. At nagawang patalsikin si Manager Zhang. Dapat talaga tayong magpasalamat sa kanya. Bakit ka tumatawa? Bakit?
Bawal na ba akong tumawa? Halatang wala kang balak na maganda, puno ka ng masamang pakana. Woojun, bago lang dito si Ye Yifan, kaya huwag mo siyang apihin. Narinig mo ba? Huwag mo raw akong apihin. Kailan ko ba siya inapi? Shuang-shuang? Bago lang siya, pero kung kampihan mo siya ay sobra-sobra, hindi naman alam kung saan galing ang taong iyan. Wala ka nang pakialam kung saan man siya nanggaling. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Hindi. Ang sa akin lang. O sige na, tama na ang away. Pag-usapan natin ang importante. Ngayong wala na si Manager Zhang, sino na ang magiging manager? Sa tingin nyo, kukuha kaya sila ng ipopromote mula mismo sa departamento natin? Oo, posibleng mangyari iyon. Kailangan pa ba nating itanong iyan? Siguradong ako ang susunod na manager. Siguradong ako ang magiging manager. Sus, bakit naman magiging ikaw? Dahil ako ang laging nangunguna sa benta buwan-buwan. At bukod sa magaling na ako, mataas pa ang pinag-aralan ko. Kaya kung hindi ako ang magiging manager, sino pa ba? Sa tingin ko, may punto ang sinabi ni Woojun. Siya ang pinakamatagal na rito at napakataas pa ng benta niya kada buwan. Kaya dapat lang na maging manager siya. May panlasa ka nga. Malay mo, simula bukas, tatawagin niyo na akong Manager Wu. Haha. Manager Wu, kapag na-promote na kayo, huwag nyo naman kaming kakalimutang tulungan ng mga kasamahan nyo. Ako rin po. Ako rin. Sige ba? Walang problema? Shuang-shuang, wala ka bang sasabihin? Magsalita ka na lang kapag naging manager ka na talaga. Ngayon, wala pang ang kasiguraduhan. Sige, maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong magiging manager ako. Pagdating ng oras, huwag na huwag kang magmamakaawa sa akin. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa'yo. Tingnan lang natin. Tara. Naku, Shuang-shuang, bakit mo pa kasi siya kinalaban? Magiging manager na siya agad? Hindi ka ba natatakot na pag-initan ka niya sa trabaho? Kung ganoon man siya, ibig sabihin lang ay makitid ang utak niya at ang ganyang tao ay hindi karapat-dapat na maging manager. Sige na nga. Basta, mag-iingat ka na lang, mauna na ako dahil marami pa akong gagawin. Sige, bye-bye. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, babantayan kita. Nagtitiwala ka sa akin ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Dahil ang guwapo mo kaya. Ganyan ka ba talaga magsalita? Napakadirekta? Nako, ganyan lang talaga akong tao. Sinasabi ko ang nasa loob ko. Totoo naman kasi. Ako, pupunta na ako sa trabaho. Aalis na ako. Hoy, bakit namumula ang mukha mo? Hindi kaya. Ikaw kaya ang namumula. Ikaw ang pumirma sa dokumentong ito. Anong dokumento? Nasa trabaho ka pero wala kang ginagawa? Gusto mo lang bang sumweldo ng walang silbi? Patingin nga ako. Shuang-shuang? Tinuturuan ko ang bagong empleyado. Huwag kang makialam dito. Kailan pa naging trabaho mo ang magdisiplina ng bagong empleyado? Malapit na akong ma-promote bilang manager. Kaya sino pa ba ang gagawa niyon kung hindi ako? Hindi pwedeng may mga taong nagpapakasarap lang dito at walang ginagawa. Pero hindi mo dapat pinapagawa agad ng dokumento ang bagong empleyado. Hindi pa nga siya nakakapag-adjust sa trabaho. Dito sa Ye Group ay hindi kami nag-aalaga ng mga tamad. Kung hindi mo kaya ang trabaho, maglipit ka na at lumayas ka rito. Ano bang pinagsasabi mo? Talagang kung kailan wala ang tunay na pinuno, tsaka nagmamarunong ang unggoy. Anong sabi mo? Bakit? Hindi ka pa nga nagiging manager? Pero ang yabang mo na agad? Masyado ka namang mayabang. Kung ikaw ang magiging manager, malamang pati ang posisyon ng Ye Group Chairman ay kailangan pang ibigay sa'yo, di ba? Kailan pa naging boses ng isang bago lang na empleyadong tulad mo rito? Sinasabi ko sa iyo, kung ayaw mong magtrabaho, ay umalis ka na. Hindi ikaw ang magsasabi kung aalis ako o hindi. Hintayin mo na lang ang araw na maging manager ka. Sige, kapag naging manager na ako, ikaw ang una kong paalisin. Kailan ka ba titigil? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo si Ye Yifan. Bakit mo siya laging pinagdidiskitahan? Shuang-shuang, talaga bang hindi mo alam o nagkukunwari ka lang? Matagal na kitang gusto, pero binabaliwala mo lang ako. Bakit pagdating sa kaniya, sobrang init ng pagtanggap mo? Bakit? Dahil lang sa gwapo siya. Siya, gwapo? Bakit napakababaw mo? Ako pa ang mababaw. Samantalang gusto mo lang ako dahil maganda ako, di ba? Gusto mo ang magaganda, kaya hindi ba pwedeng gusto ko rin ang mga gwapo? Oo nga naman, pare, pinapayuhan kitang sumuko ka na. Itong itsura, likas na sa tao yan at hindi mo yan makukuha kahit mainggit ka pa. Bakit ka nagmamalaki? Isa kang palamunin. Bakit porke gwapo? Palamunin na agad. Shuang-shuang, kapag naging manager na ako, ipapakita ko sa iyo na ang itsura ay hindi ang pinakamahalaga sa isang lalaki, papaibigin kita gamit ang kakayahan ko. Ganoon pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Mag-usap tayo kapag naging manager ka na. Pero sa tingin ko, parang hindi ka naman magiging manager. Pag naging manager ako, ikaw ang una kong tatanggalin sa trabaho. Sandali lang. Shuang-shuang, ikaw? Nagbago na ba ang isip mo? Kunin mo ang lahat ng gamit mong ito. Bakit mo pa rin siya ipinagtatanggol? Walang silbi. Sasabihin ko sa iyo, kapag hindi mo nakuha ang kontratang ito, hindi na kailangang maging manager muna ako. May paraan ako para paalisin ka sa kumpanyang ito.
Anong klaseng tao ba siya? Nakakainis naman. Ay, okay lang, pipirmahan ko na. Total naman bago lang ako sa kumpanya, dapat ay may gawin din ako. Sa bagay, kung makukuha mo ang kontratang ito, siguradong hindi na mangangahas si Woojun na gawan ka ng masama. Sige po. Tingnan ko nga kung anong klaseng kontrata ito. Ito pala ang kontratang iyon. Sobrang-sobra na talaga itong si Woojun. Bakit? Anong problema? Kontrata ito para sa Shanghai Group. Kilala ito sa pagiging napakahirap kunin. Kahit si Woojun ay kalahating taon nang nakikipag-usap, pero kahit ang mukha ng boss ay hindi pa niya nakikita. Ngayong ibinigay niya ito sa iyo, talagang pinapahirapan ka niya. Shanghai Group? Bakit parang pamilyar ang pangalang iyan? Malaking kumpanya ito sa industriya. Narinig ko na ang founder ay isang napakabatang babae. Napakagaling niya talaga. Sa itsura mo, parang gustong-gusto mo siya? Hindi lang basta gusto, humahanga ako sa kanya. Siya ay tunay na matapang at magaling na babae. Ang pangarap ko ay maging katulad ni Miss Meng, isang matagumpay na babae sa trabaho. Kaya mo yan. Ipagpatuloy mo lang. Sige, wag na nating pag-usapan iyon. Tingnan na muna natin kung ano ang gagawin natin sa kontratang ito. Naglabas na ng pahayag si Miss Meng sa industriya na hindi siya makikipagtulungan sa Ye Group. Sa tingin ko ang kontratang ito ay hindi ako makikipagtulungan sa Ye Group. Sa tingin ko sa deal na ito, wala na tayong pag-asa. Pakiramdam ko ay makukuha ko ang deal na ito. Gusto kong subukan. Mabuti ang magkaroon ng tiwala sa sarili. Halika, tutulungan kitang suriin ito. Mukhang tama lang na pumasok ako sa kumpanyang ito. Mayroon palang napaka-interesanting babae rito. Bakit ka nakatitig? Sabay na nating tignan. Ah, nandyan na. Hay, sa wakas ay natapos din. Grabe, hindi ko akalaing napaka-komplikado pala nito. Malaking deal kasi ito. Nasulat mo ba lahat ng mga pinaparesensya ko sa iyong notes kanina? Opo, sinulat ko lahat. Mabuti naman. Dahil sa mga iyan, mas malaki na ang pagkakataon mong makuha ang kontrata. Gabi na rin pala. Ihahatid na muna kita pa uwi. Naku, wag na po. Bilisan mo na lang ihanda ang dapat ihanda. Mauuna na akong umuwi. Ihahatid na po kita. Sabi ko huwag na. Tapusin mo muna ang trabaho mo. Aalis na ako. Hay? Kakaibang babae talaga siya. Shanghai Group. Naalala ko na kung sino ka. Magandang araw, mula ako sa Ye Group. Narito ako para kay President Meng. Matagal lang sinabi ni President Meng na hindi siya makikipagtulungan sa mga tao mula sa Ye Group, umalis na kayo. Sabihin mo sa kanya na narito si Ye Yifan. Haharapin niya ako. Wala akong pakialam kung Ye Yifan o Ye Erfeng ka pa. Lahat ng may apelyidong Ye sa Shanghai Group ay bawal pumasok dito. Nasa blacklist ka na. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi, tatawag ako ng security para kalad ka rin ka palabas. Ay, hindi ko akalain na matapos ang maraming taon, galit pa rin siya kay Ye Rixi. Hello, ako ito, si Ye Yifan. Nandito ako sa baba ng kumpanya nyo. Bababa na ako agad. Tinatawagan mo ba ang aming si President Meng? Oo, dahil ayaw mo akong paakyatin, kaya kailangan ko siyang pababain para sunduin ako. Paano mangyayari iyon? Ang pinakaayaw ng aming si President Meng ay ang mga taong ang apelyido ay Ye. Paano siya magkakaroon ng ugnayan sa iyo? Iba ako sa ibang mga Ye. Ye Yifan, Nandito ako. ikaw talagang bata ka. Matagal ka nang hindi nagpapakita. Sa wakas ay naisipan mo ring dalawin ako. Aray ate-ate, tama na, matatanggal na ang tenga ko. May tao pa rito. Sabihin mo, anong sadya mo rito? Hindi ba't nagtatrabaho na ako sa Ye Group? Nandito ako para sa pagpirma ng kontrata. Anong sabi mo? Nagtatrabaho ka na pala sa Ye Group? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nakakalabanin natin si Yerixin habang buhay? Ngayon ay kumampi ka na sa kaaway. Hay! Wala rin naman kasi akong magagawa. May sakit si Lola at nakahiga sa ospital. Pinipilit niya akong bumalik. Paano ko siya matatanggihan? Saka wala naman akong galing na katulad mo para makabuo ng ganitong kalakas na Shanghai Group. Wala akong pakialam, basta. Noong pinagbayad ni Yerixin ang buhay ni Mama, wala akong pakialam, basta. Noong pinagbayad ni Yerixin ang buhay ng nanay natin, sumumpa na ako na magiging magkaaway kaming mortal. Kaya pala pinalitan mo ang apelyido mo sa apelyido ni nanay? Nag-isip ako ng matagal kung sino ka ba talaga. Wala ka ba talagang konsensya? Ikaw na pasaway ka. Nakalimutan mo na ba ang apelyido ni nanay? Hindi ko po magagawa iyon. Hindi ba? At naalala naman kita agad. Sige. Pumunta tayo sa opisina para mag-usap. Teka lang po, nagtatrabaho pa ako ngayon. Pupuntahan na lang kita pagkatapos ng trabaho ko. Saka, pakipirmahan muna itong kontrata. Tignan mo nga ito. Tignan mo, matino pa ba itong sinasabi mo? Ang tagal mong hindi nagpakita. Tapos heto ka ngayon para lang sa kontrata. May kailangan lang po kasi akong tapusin trabaho. Kapag hindi ko natapos itong trabaho ko, siguradong mapapaalis ako sa Ye Group. Sino namang makakagawa niyan sa tagapagmana ng Ye Group na paalisin ka sa Ye? Isa lang po akong ordinaryong empleyado ngayon. Wala itong kinalaman sa pagiging tagapagmana. Talaga namang ang lakas ng loob mo. Kahit mukha kang ewan ay nagmamarunong ka pa. Pangit? May nagsabi nga sa akin kahapon na guwapo raw ako. Aba, sino naman iyon? Babae ba siya?
Ibig bang sabihin ay in love na ang kapatid ko? Nako, hindi po. Kahapon kasi, may nakilala akong babaeng may napaka-interesanteng ugali. Bilib na bilib po siya sa inyo. Sabi niya sa akin, gusto niyang maging kasing matagumpay mo sa trabaho. Haha, totoo ba iyan? Opo. Haha, totoo ba yan? Oo. Kung ganoon ay napakatalas ng kanyang panlasa. Halika, ibigay mo sa akin ang kontrata. Pipirmahan ko na ngayon din. Ate, hindi ba parang napaka-bias mo naman? Nung pinapapirmahan kita, ayaw mo. Pero nang may pumuri lang sa'yo, pumirma ka agad. Huwag ka nang madaldal. Bilisan mo makuha ang loob niya. Pagdating ng araw, isama mo siya rito at ipakilala sa akin. Sige po. President Meng, pipirmahan niyo po ba ang kontrata nang hindi man lang binabasa? Tunay ko siyang kapatid. Kahit papaglilipat ng ari-arian ang ipapapirma niya, ay pipirmahan ko pa rin. Hi! Tama ako, di ba? Wala akong balak makuha yung konti mong ari-arian. Oo na, ikaw na itong siyang master na sobrang yaman. Sige na, kunin mo na itong kontrata at lumayas ka na. Wala akong oras para makipaggulitan sa pasaway na gaya mo. Sige po. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Shuang Shuang kapag nakita niya itong pirmadong kontrata. Paniguradong magugulat siya. Ilang beses ko na itong sinabi sa'yo. Bakit ba hindi mo maintindihan? Ang batas ay batas? Hindi ko na mapipigilan ang taong ito? Ikaw na ba ang bahala rito? Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo kung anong oras na. Ngayon ka lang pumasok. Sinabi ko na sa iyo, pumunta si Ye Yifan sa Shanghai para pumirma ng kontrata. Bakit ba hindi ka pa rin tumitigil? Shuang Shuang, pinagtatakpan mo pa rin siya? Late siya, kaya huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa kontrata. Isa pa, siya lang naman yan. Natapos niya ba ang mga dokumentong ipinabasa ko sa kaniya kagabi? Siya, pipirma ng kontrata. Tapos na ba niyang basahin ang mga dokumentong ipinakita ko sa kaniya kagabi? Pumirma na ba siya ng kontrata? Baka hindi mo pa alam. Alam mo ba noong kahapon, si Shuang Shuang ang sumama sa akin na tingnan ang kontrata at kaming dalawa lang ang naiwan sa opisina at inabot kami ng gabi. Ano ang sinabi mo? Ano ang ginawa ninyong dalawa sa loob ng opisina? Kailangan ko pa bang i-report sa iyo kung ano ang ginawa namin? Ano ka ba ni Shuang Shuang? Ulitin mo ang sinabi mo. Wujun, bitawan mo siya. Tama ang sinabi ni Ye Yifan. Wala kang pakialam sa kung ano man ang ginawa naming dalawa. Wala ka na bang kahihiyan? Ano ang pinagsasabi mo? Kaming dalawa lang dito sa opisina. At kung ano-ano ang ginagawa nyo, talagang wala kayong hiya. Wujun, ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Nasa loob tayo ng opisina ngayon. Anong malaswa sa ginawa namin? Kayong dalawa. Alam nyo sa sarili nyo ang ginawa nyo, hindi ba? Walang hiya ka. Nagawa mo akong traidorin. Wujun, ngayon ko lang nalaman kung anong klaseng tao ka. Mabuti na lang at hindi ako pumayag na ligawan mo ako. Dahil kung hindi, habang buhay akong magsisi. Kaya ka lang naman hindi pumapayag. Dahil para ito sa lalaking iyan? Anong ibig mong sabihin? Pareho kaming single at walang asawa. Kaya kahit magkaroon kami ng relasyon ay normal at legal ito. Bukod pa doon, sinamahan lang ako ni Shuang Shuang na magbasa ng mga dokumento. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang CCTV. Bakit ang dungis ng pakinggan kapag galing sa bibig mo? Huwag mo na siyang pagpaliwanagan ng marami. Kung marumi ang isipan mo, lahat ng nakikita mo ay magmumukhang marumi. Ikaw. At isa pa, karaniwang magkatrabaho lang tayo. Hindi pa nga tayo maituturing na magkaibigan. Wala kang karapatan na pakialaman ang personal kong buhay. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Ngayon, umalis ka na sa pwesto ko at huwag mo akong gambalain sa trabaho ko. Sige. Ayos to. Nagsasama na kayong dalawa para kalabanin ako, ganun ba? Huwag mo akong sisihin kapag hindi na ako nagpakita ng awa. Ano pa bang gusto mong gawin? Ye Yifan, late ka sa trabaho. Ngayon, bilang magiging manager ng business department, inuutusan kita. Bilis, gumawa ka ng 200 squats. Sira ba ang ulo mo? Gawin mo na ngayon din. Kung hindi mo matatapos yan, hindi ka pwedeng magtrabaho. Bakit ko naman gagawin yan? Sino ka ba sa akala mo? Dadaanin mo pa ako sa parusang pangkatawan, ha? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang yan? Dahil lang magiging manager na ako, kaya ako ang nasusunod dito. Saan nanggagaling ang kumpiyansa mong magiging manager ka agad? Sasabihin ko sa iyo, hindi ka lang kailanman magiging manager, kundi dapat ka na ring lumayas dito ngayon din. Walang hiya ka? Sinusumpa mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, isa ka lang intern, at wala ka man lang karapatang kausapin ako. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito? Tumatahol ka ba na parang aso? Ikaw? Wujun, tama na yan. Hindi ka pa nga nagiging manager. Umaasta ka na agad na boss. Anong pinagkaiba mo sa dating manager, Zhang? Tumahimik ka. Huwag mong samantalahin ang pagkagusto ko sa iyo para pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ko na talaga mapigilan. Bakit may ganito kadiri na tao? Hello, Secretary Chen? Bilisan mo, pumunta ka rito. May problema. Sino ba yung tinatawagan mo? Wala kang pakialam. Ano bang ugali yan? Bilisan mo at gawin mo na ang squats. Naririnig mo ba ako? Una, hindi ka pa manager. Wala kang pakialam. Anong klaseng ugali yan? Gawin mo na agad ang squats? Naririnig mo ba ako? Una sa lahat, hindi ka pa manager. Wala kang karapatang utusan ako sa kahit anong bagay. Pangalawa, pumunta ako para sa pagpirma ng kontrata at hindi ako late. Huwag mo akong bintangan ng walang basehan. Sige. Sabi mo pumunta ka para sa pagpirma ng kontrata. Nasaan na ang pirmadong kontrata? Ilabas mo para makita ko. Wujun, maayos ba yung sinasabi mo? Sino ba ang nakaka-close agad ng kontrata sa unang pagkakataon? Mahigit kalahating taon mo nang hinahabol ang kontrata ni Shanghai.
Hindi mo pa man lang nakikita ang mukha ni President Meng, tapos anong karapatan mong hilingin sa baguhan na makakuha ng pirma sa unang araw pa lang niya sa trabaho? Problema na niya yun. Kapag walang kontrata, itinuturing na late iyon. At saka may regulasyon ng kumpanya, dapat tanggalin sa trabaho ang mga intern na nalilate. Pinalagawa ko lang siya ng 200 squats. Malaki na ang naitulong ko sa kanya. Hindi ko kailangan yan. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tignan mo kung may pirma na riyan o wala. Paano itong nangyari? Ito nga talaga ang pirma ni President Meng. Ye Yifan, talagang nakuha mo ang pirma ni President Meng. Oo. Imposible ito. Siguradong pineke mo ang piring ito. Sasabihin ko sa iyo, Wujun. Nag-aral ka ba talaga? Hindi mo ba alam na isang krimen ang mag-falsify ng pirma sa isang kontrata? Yifan, wag mo na siyang pansinin, talagang wala siya sa katuwiran. Anong klaseng paraan ba ang ginamit mo? Para mapapirma si President Meng? Gumamit ka ba ng mga madayang paraan? Gumamit ka ba ng maruming paraan? Ang kontratang hindi mo mapirmahan? Nakuha ko ang pirma, tapos sasabihin mong marumi ang paraan ko? Malay mo, nakita ni President Meng na gwapo ako, at dahil sa tuwa ay pumirma siya agad. Shuang, narinig mo ba yon? Ang lalaking ito, siguradong tinukso niya si President Meng para lang papirmahin. Napakawalang hiya mo talaga. Bakit hindi mo rin subukang tuksuhin si President Meng? Tingnan natin kung papansinin ka niya. Ikaw. Sige, maghintay lang kayo. Sandali! Pagkatapos mong magwala rito sa harapan ko, akala mo ba aalis ka na lang ng ganoon? Anong gusto mong gawin ko? Humingi ka ng tawad sa akin. Hihingi ng tawad sa iyo? Hindi ba ako nagkakamali ng narinig? Hindi, ngayon din, bilisan mo at humingi ka ng tawad. Baliw ka na yata. Isang bagong empleyado pa talaga ang nag-uutos sa senior niya na humingi ng tawad. Wala akong pakialam kung bago ka o matagal na rito. Kapag nagkamali, dapat humingi ng tawad. Iyon ang batas. Kailan pa naging ikaw ang nagtatagda ng batas dito? Sa pamilya mo ba ang kumpanyang ito? Tama. Ang pamilya ko nga ang may-ari ng kumpanyang ito. Anong sinabi mo? Ang tatay ko ay si Yerixin, na chairman ng Ye Group, at ang President Meng sa Shanghai Group ay kapatid ko. Sa isang salita ko lang, pipirmahan niya agad ang kahit anong kontrata ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Kapatid mo talaga si Ate Meng? Kababanggit ko lang sa kapatid ko na hangang-hanga ka sa kanya. At sabi niya ay gusto kanyang makasama sa isang afternoon tea. Kakasabi ko lang sa ate ko na hangang-hanga ka sa kanya at sabi niya ay magkakape o tsaa daw kayo minsan. Talaga? Makabonding si President Meng. Napakagandang pagkakataon naman yan. Ye Yifan, bago ka magyabang, pwede bang mag-isip ka muna ng maayos? Pinalampas ko na ang sinabi mong tatay mo si Chairman Ye. Pero ngayon, kapatid mo pa si President Meng? Ano na namang sasabihin mo? Isang Meng at isang Ye? Paano kayo naging magkapatid? Oo nga. Magkaiba kasi ang apelyido nyo. At isa pa, hindi mo ba talaga alam? Ang relasyon ni Shanghai Group sa aming mga taga-Ye Group ay matagal nang hindi maayos. Kung paniniwalaan ka, ibig sabihin ay anak pala ni Chairman Ye si President Meng? Kung ganoon, bakit napakasama ng relasyon nilang mag-ama? Personal na bagay ito ng pamilya ko, bakit ko naman ipapaliwanag sa iyo? Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Bakit ba wala pa si Secretary Chen? Ayan, naririnig mo ang sarili mo. Hindi mo na maituloy ang kwento mo, no? Shuang, naniniwala ka ba sa akin? Oo, naniniwala ako sa'yo. Narinig mo yun? Basta naniniwala sa akin si Shuang. Wala akong pakialam sa opinion mo. Shuang, nahihibang ka na ba? Ano bang nakita mo sa kanya? Guwapo lang naman siya ng kaunti, pero kung talagang anak siya ni Chairman Ye, gagawin ko ang anumang utos mo kahit gaano pa kadumiyan. Batang Master, ano pong may paglilingkod ko? Secretary Chen, bakit ka nandito? Pinapunta niyo po ako rito ng madalian. May kailangan po ba kayo, Batang Master? Sino? Batang Master? Sino ba talagang Batang Master ito? Sabihin mo sa kanya. Bakit niyo po ako pinatawag ng ganito kabilis, amo? Amo? Anong amo ang sinasabi niya? Sabihin mo sa kanya. Siya ang anak ni Chairman Ye, at siya rin ang tanging tagapagmana ng Ye Group. Maaaring hindi ka maniwala sa sinasabi ko, pero kapag si Secretary Chen na ang nagsalita, dapat ka nang maniwala. Ikaw? Ikaw ba talaga si Young Master Ye? Kung gayon, bakit ka nagkunwaring ordinaryong empleyado para magtrabaho rito? Sinasadya mo ba kaming paglaruan? Wala akong oras para sadya kang paglaruan. Sadyang wala ka lang magawa sa buhay, kaya mo ako palaging pinagdidiskitahan. Gusto mo na talagang maging manager, ano? Ako? Secretary Chen. May napili na akong tao na papalit bilang sales manager. Sino po iyon? Siya, si He Shuang. Ano? Gagawin mo akong sales manager? Hindi maaari. Hindi maaari. Wala pa akong kakayahan para doon. Hindi ba't sinabi mong gusto mong maging isang matagumpay na babae sa karir tulad ni President Meng? Bakit simpleng posisyon lang ng manager ay ayaw mo na? Magaling ang trabaho mo at maayos ang pagkatao mo? Nagtititiwala ako sa iyo. Higit sa lahat, hindi ako kampante kung ibibigay ito sa iba. Sige, gagawin ko ang makakaya ko. Ipaalam ito sa lahat, ito na ang pinal na desisyon. Sige po, amo. Sandali. Bakit siya ang kailangang maging manager? Hindi ako payag. Sa usapang trabaho man o karanasan, maliwanag na ako ang una sa lahat. May gusto ka ba sa kanya? Kaya binibigyan mo siya ng pabor? Humph. Ang pagiging manager ay hindi lamang tungkol sa galing o tagal sa trabaho. Ang pagiging manager ay hindi lang tungkol sa benta at karanasan, dahil mas mahalaga ang ugali.
Hindi rin alam ni He Shuang ang tunay kong pagkakakilanlan noon, pero malugod pa rin niyang tinulungan ng bagong katrabaho. Para sa benta ng kumpanya, kusang loob siyang nag-overtime para mag-aral, at kitang-kita ng lahat ang mabuti niyang pagkatao. Ikaw? Sa loob ng 2 araw na nandito ako, lubusan na kitang nakilala. Tisa hindi ko binalak na gawin kang manager. Pero ikaw mismo ang sumira sa sarili mong kinabukasan, kaya wala kang dapat sisihing iba. Naririnig ko ang lahat ng magaganda mong dahilan, pero hindi ba't gusto mo lang talaga siyang i-promote? Sinubukan kitang kausapin ng maayos pero ayaw mong makinig, at pinipilit mo akong gamitin ang kapangyarihan ko laban sa iyo. Sige, sasabihin ko sa iyo, pamilya namin ang may-ari ng kumpanyang ito, kaya kahit sino ay pwede kong piliin. Hindi ko lang gagawing manager si He Shuang, tatanggalin din kita sa trabaho. Masaya ka ba sa naging resulta? Tatanggalin mo ako? Sa anong karapatan? Dahil dito, ako ang masusunod. Tapos na ba? Hindi mo pa rin ba maintindihan ang sitwasyon? Sabi mo kanina, kapag napatunayan kong anak ako ni Yerixin, ay pupunta ka sa banyo para gumawa ng kadiri, di ba? Sapat na ang pinalayas lang kita. Maging mapagpasalamat ka na doon. Paalisin niyo na siya. Ayaw ko nang makita ang mukha niya rito sa Ye Group kailanman. Opo, sir. Tara na, sumama ka na sa akin. Ayoko. Hindi ako aalis. Bilis na. Dalian mo. Alis.